Ang kwento ay nagsisimula sa bida na isang negosyanteng nagtatrabaho ng tipikal na oras tuwing umaga at uslak na gamer naman pagsapit ng gabi. Kalaunan, nahabol siya ng kanyang mga maling desisyon at namatay sa atake sa puso. Agad siyang nagkamalay muli at nagtaka kung nasa isang ospital ba siya. Napansin niyang mukhang luma ang silid at mas kakaiba pa dahil nakakita siya roon ng lumilipad na aso. Pagkatapos, nakita niya ang refleksyon niya at nagulat nang malaman na siya ay isang sanggol. Siya na ngayon si Ars at makikita nang siya ay 3 taong gulang na. Napagtanto naman ni Ars na siya ay namatay at muling isinilang. Nang lumipas na ang pagkabigla niya sa lahat ng ito, agad na nag-aral si Ars at natutong magbasa at magsulat habang nagiging bihasa sa kanyang bagong mundo. Siya ay isinilang sa Summerforth Empire na namamahala sa buong kontinente ng Summerforth. Dahil sa kanyang mga nakita, napagtanto ni Ars na wala na talaga siya sa dating mundo. May mahika sa bagong mundo at ang mga gumagamit ay nakakakita ng mahiwagang pangyayari. Labis itong ikinatuwa ni Ars dahil tila parang video game lang ito. Ang pamilya Luvent na kinabibilangan ni Ars ay maharlikang nangangasiwa sa maliit na rehiyong Lamberg. Nakatira siya ngayon sa malaking bahay at maraming katulong. May isa pang live-in chef, kaya sa tingin ni Ars, ang muling pagkasilang ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Sa loob ng 3 taon, isang bagay naman ang naging malinaw kay Ars. May kapangyarihan siyang wala sa iba. Nagtungo si Ars upang manood sa mga sundalo at natutuwa sila sa madalas niyang pagpunta. Dito niya inihayag ang natatangi niyang kakayahan na apraisal. Ginamit niya ito sa sundalong si Milius at ipinakita nito kay Ars na may mataas na kakayahan ito bilang archer. Nagulat si Milius na kilala siya ni Ars at nagtanong si Ars kung nakagamit na ba ito ng pana. Hindi pa kailanman gumamit si Milius ng pana dahil naniniwala siyang ang tunay na lalaki ay lumalaban ng harapan. Wala pang pinagsabihan si Ars ng kakayahan, kaya sinabi lang niya kay Milius na pakiramdam niya ay magaling ito sa pana. Sinabi ni Ars na subukan niya at di nakatanggi si Milius. Hindi pa kailanman gumamit ng pana si Milius kaya inirekomenda ng ibang lumapit siya sa target. Sinabi ni Ars na subukan mula sa distansyang iyon at lahat ay nagulat ng tamaan ni Milius ang gitna ng target. Naniniwala ang lahat na nakatsamba lang ito pero paulit-ulit itong nagawa ni Milius. Namangha ang lahat kaya iminungkahi nilang maging isa siyang archer. Nagtaka rin sila kung bakit alam ni Ars na magaling si Milius sa pana at sinabi nitong nadama lang niya. Nagpasya si Ars na itago ang kakayahan dahil duda siyang may maniniwalang kaya niyang makita ang mga numero ng mga kakayahan at kasanayan. Ang kakayahan niya ay totoo pero ang problema lang ay di niya ito magamit sa sarili sa kung anong dahilan. Kinagabihan, naghapunan si Ars at makikita ang ama niyang si Raven, na medyo kinatatakutan ni Ars dahil mukha itong laging galit. Ginamit ni Ars ang kakayahan rito at sinabing nakakamangha ang ama. Mula sa pagsasaka ay naging maharlika dahil sa kakayahan sa laban. Ang kanyang stat ay napakataas na kaya niyang tumalo ng 10 ng mag-isa. Nabalitaan ni Raven ang paggamit ni Ars ng instinct kaya nais niyang magsumikap itong mapabuti iyon. Si Ars ang mamumuno ng lupain balang araw at ang kakayahang matukoy ang talento ng iba ay makakatulong ng malaki. Nagpasya si Ars na mag-aral pa tungkol sa imperyo matapos marinig iyon, ngunit dito niya nakita ang hirap ng daang tatahakin. Ang mga pinuno ng Summerforth ay tiwali at may mga pag-aalsa ng mga magsasaka sa lahat ng dako. Ang bansa ay nasa gulo. Kung walang magbabago, ang imperyo ay babagsak at mauuwi sa malaking digmaan. Natakot si Ars na kung pinuno siya ay dapat manguna siya sa laban. Tinanong niya kung mapoprotektahan ba talaga niya ang Lamberg, ngunit gusto niyang gawin ito dahil lahat ng tao ay napakabait sa kanya. Biglang naisip ni Ars ang sinabi ng ama tungkol sa pagtukoy ng talento at dito siya nagkaideya. Pumunta si Ars sa bayan at ginamit ang apraisal sa mga tao, ngunit napagod ang mata niya sa labis na paggamit. May mahirap na bata namang pinaalis sa tindahan. Hindi siya mukhang lokal at may babaeng sinabihan ang anak niyang lumayo sa tinatawag nilang Malkan. Ang mga Malkan ay mga taong nagmula sa kabilang dagat patungong Summerforth. Karamihan sa kanila ay dinala bilang alipin kaya hinahamak sila. Nagulat ang lahat nang bigyan ni Ars ang bata ng tinapay at nagtaka sila kung bakit tinulungan niya ang maruming Malkan. Nagtanong si Ars kung ayos lang ang bata nang umiyak ito pero nagulat siya nang makita sa apraisal ang kahangahangang stats ng bata. Wala ni isang kapintasan ang bata't ang mga kakayahan niya ay katumbas ng isa sa pinakadakila sa Japan na si Oda. Napagtanto ni Ars na magiging matinding puwersa ang bata sa hinaharap ngunit nagpasalamat lang ang bata sa tinapay na binigay niya at umalis. Sinundan ni Ars ang batang si Ritz pero binalaan siya ng batang huwag dahil magagalit ang mga taga-bayan.
Nagulat si Ritz nang sabihan siya ni Ars na maging alagad niya. Ang plano ni Ars ay gamitin ang appraisal upang tipunin ang pinakamahusay na mga tao upang mapalakas ang nasasakupan. Sinabi ni Ars na siya ang anak ng Panginoon ng Lupain at binanggit kay Ritz na ramdam niya ang talento nito. Sinabi ng batang kakatagpo lang nila pero ayaw ni Ars na ipaalam ang kakayahan at sinabing maganda lang ang pakiramdam niya tungkol sa bata. Sinabi ni Ritz na isa siyang malkan at ayaw niyang magdulot ng problema kay Ars pero sinabi ni Ars na siya ang bahala sa lahat. Tumanggi pa rin ang bata at natakot si Ars na baka hindi na siya makakita ng may ganoon kahusay na stats kaya hinabol niya ito. Narinig ni Ars ang kumakalam na tiyan ng bata kaya hinikayat niya itong sumama dahil may magaling silang chef. Umaasa si Ars na mabigyan si Ritz ng piging pero malalim ang pagkamuhi sa mga malkan. Binigyan lang ng chef si Ritz ng beans at sinabihan ng mga katulong na umalis pagkatapos. Iniisip ni Ars na hindi niya mababago ang paniniwala nila kaya nagulat ang lahat ng ialok ni Ars ang kanyang pagkain. Sinubukan siyang pigilan ng mga katulong pero pinatahimik sila ni Ars dahil si Ritz ay bisita niya. Humingi sila ng tawad at nagbigay ng mga pagkain. Ipinaliwanag ni Ritz na dati siyang miyembro ng grupo ng mersenaryo pero maraming namatay sa laban at ang natitirang grupo ay nabuwag. Nagpalaboy-laboy siya mula noon dahil walang nais kumuha sa isang batang walang natamong mga karangalan. Buong buhay kasama ni Ritz ang grupo kaya naiintindihan ni Ars kung gaano kahirap para sa kanya ang pagkabuwag nito. Iniisip ng mga katulong na panahon na para umalis si Ritz pero hindi pumayag si Ars at inihayag na gagawin niyang tagapaglingkod si Ritz. Iniisip ng katulong na masama itong ideya at nagbabala rin sa iisipin ng ama ni Ars. Tama siya dahil sinabi ni Raven kay Ars na ang pagkuha ng malkan bilang tagalingkod ay isang kalokohan. Ipinaliwanag ni Ars na nakakamangha si Ritz pero sinabi ni Raven na ang mga malkan ay labis na mas mababa kumpara sa mga taga Summerforth. Iniisip niyang imposibleng magkaroon ng nakakamanghang kakayahan ang isang malkan kaya nadismaya si Ars na pati ang ama ay naniniwala sa karaniwang pananaw tungkol sa mga malkan. Sigurado si Ars na magiging mahalaga si Ritz para sa hinaharap ng Lambert kaya hiniling niyang subukin ang kakayahan ni Ritz at patunayan. Ipinaalala ni Ars sa ama ang natatanging instinct kaya pumayag si Raven na subukin ito. Kung mapatunayang may talento nga ay nangangako si Raven na gagawin siyang sundalo. Ang pagsisimula bilang sundalo ay hindi kasing ganda ng pagiging tagapaglingkod ni Ars pero sigurado si Ars na mabilis makikilala ang pangalan ni Ritz dahil sa matinding stats niya. Nagulat si Ars nang ihayag ni Raven na makikipaglaban siya kay Ritz sa MacDuel para sa pagsubok. Dapat lang manalo si Ritz kay Raven. Pinunto ni Ars na si Ritz ay 14 na taong gulang pa lang at hindi siya sigurado kung matatalo niya si Raven na may likas na kakayahan sa pakikipaglaban. Naniniwala pa rin si Ars kay Ritz pero ang stat nito ay di kasing taas ng sa kanyang ama. Pinaliwanag ni Raven na hindi sila maglalaban ng patas at bibigyan ng handicap si Ritz. Mas ayos ito kaya sumang-ayon sila. Bago ang laban, nagtaka si Ritz kung ginagawa ba iyon ni Ars sa malkan bilang awa. Inalok ni Ars na itigil ang laban kung ayaw ni Ritz na maglingkod pero ipinaliwanag ni Ritz na isang karangalan yon. Ito ang pinakamagandang alok na natanggap niya sa buhay na parang di lang kapanipaniwala. Siniguro naman ni Ars na kailangan niya si Ritz. Si Ars ang mamumuno sa lupain balang araw at gusto niyang kasama si Ritz pag dumating yon. Natuwa si Ritz at nangakong gagawin ang lahat. Sa labas, nagulat ang mga sundalo nang makita ang malkan. Sinabi ni Raven kay Ritz na kumuha ng practice word at ipinaliwanag na mananalo siya kung makakatama ng isa bago matapos ang oras. Aminado si Ars na ang ama ang may pinakamataas na stat sa buong lupain pero kailangan lang ni Ritz na makatama ng isa kaya may tsansa siyang manalo. Nagpakilala ang dalawa at sinabi ni Raven kay Ritz na ipakita ang kanyang kakayahan. Nagsimula ang laban at agad namang naramdaman ni Ritz na kahit practice words lang ang ginagamit ay hihiwain siya ni Raven sa gitna kung tatamaan nito. Namangha si Ritz nang makita kung gaano kabilis sundan ni Raven ang sariling atake nang hindi nawawalan ng lakas. Pinaatras siya ni Raven at nawalan na ng pag-asa si Ars dahil napakalakas ng kanyang ama. Alam ng mga sundalong hindi pa tapos dahil nagulat sila sa pinapakita ni Ritz. Kahit hindi seryoso si Raven ay hirap na silang hawakan ang mga espada kaya lalo pa ang makatama kay Raven. Pero ang malkan na kanilang pinapanood rito ay talagang nakakasabay kay Raven. Hindi lang rin yon dahil kitang-kita nilang hindi nagpipigil si Raven at sineseryoso niya ang bata. Pinalipad niya si Ritz at naisip ng mga sundalong kahit gaano kahusay ang malkan ay wala siyang tsansang makatama ng isa sa pinakamagaling na swordsman sa lupain.
Paubos na ang oras at naalala ni Ritz ang sinabi ni Ars. Muling idineklara ni Ritz na gagawin niya ang kanyang makakaya at nagulat si Ars sa pagbabago ng kanyang ekspresyon. Umatake si Ritz pero nabasa ni Raven ang galaw na kanyang gagawin. Nagulat ang lahat ng muntik nang makatama ng isa si Ritz pero biglang ipinaliwanag ni Raven na tapos na ang laban. Nakikita ni Ritz na may kaunting oras pa pero natapos na ang laban dahil sa ibang dahilan. Nagulat ang lahat nang mapansing ang atake ni Ritz ay talagang gumasgas kay Raven at idineklara nitong nanalo si Ritz. Alam ni Ars ang talento ng kaibigan at tinupad ni Raven ang pangakong gawing sundalo si Ritz. Dito naman inamin ni Raven na tama si Ars. Alam ni Raven na may matinding talento si Ritz at nakikita niyang maaaring maging pinakamahusay na swordsman ito sa hinaharap. Hindi lang iyon dahil malinaw na ang kakayahan ni Ars na makahanap ng talento ay maaaring maging exceptional na kapangyarihan niya. Ibinunyag ni Raven na natatakot siya sa pagharap ni Ars sa magulong hinaharap pero sa nakita niya kamakailan ay naniniwala siyang magiging dakilang individual si Ars. Maaari siyang maging makapangyarihang maharlika o emperador. Pero sinabi niyang biro lang iyon dahil masyadong mataas ang trono para sa Panginoong may ganoon kaliit na nasasakupan. Hanggat dala ni Ars ang pangalan ng pamilya ay masaya si Raven. Ang pinakita ni Ritz ay ikinahanga ng lahat ng sundalo at humingi pa ng payo sa laban. Pagkatapos namangha si Ars sa pagbabago ni Ritz at makikitang nagpasya si Ritz na gampanan ang pagiging lingkod para makatulong ng husto. Ayaw ni Ars na sumagad si Ritz dahil maliit lang ang lupain pero ang maglingkod sa Panginoon ay panaginip para kay Ritz. Kung hindi dahil kay Ars, siguradong namatay na si Ritz sa kalsada kaya nagpapasalamat siya sa kaibigan. Nangako siyang igugugol ang buhay para masuklian ito at masaya si Ars na simulan ang kanyang misyong buuin ang pinakamalakas na rehiyon. Ilang buwan ang lumipas at makikitang mas madalas ang pananatili ni Ritz kay Ars imbis na sumabak sa laban. Siya ay malaking tulong habang ipinapakita rin ang husay sa paglaban. Maraming natatanggap na bagong kaalaman si Ritz, na lubos na nagpataas sa kanyang ingenuity kung saan masasabing naging isa siya sa pinakamatalinong tao sa buong sambahayan. Nang lalo pa nilang makilala si Ritz, tinanggap siya ng mga tao sa sambahayan at sa lupain. Pati ang mga katulong ay nagsisimula ng pag-usapan siya at tinutukoy ang kagwapuhan niya. Isang araw, si Ritz ang nagturo kay Ars ng kasaysayan. Ipinaliwanag niyang ang Summerforth ay orihinal na binubuo ng 7 kaharian. Isa sa mga kahariang iyon na Ansel ay nakakuha ng matinding kapangyarihan at sinakop at inangkin ang 6 pang kaharian. Ang hari ng Ansel na si Anytus ang naging emperador at pinangalanan ang kontinenteng Summerforth. Ngunit ang buong imperyo ay nasa mahirap na kalagayan ngayon. Ang kasalukuyang pinuno ay ang 8 taong gulang na batang si Bederus, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga tagapayong nag-aaway-away. Sa pagbaba ng pamumuno, nagsimula na ang mga pag-aalsa. Sa ngayon ay maliliit pa lang pero pati si Raven ay nagpadala ng hukbo upang pakalmahin ang mga ito. Ang sitwasyon ay maaaring lumala kaya nagpasya si Ars na dapat gamitin ang appraisal upang magkaroon ng mga talentadong tao bago pa ito mangyari. Ang pamilya ni Ars ay naninirahan sa teritoryo ng Mission at nagulat siya nang hulaan ni Ritz na doon magsisimula ang mas malaking laban. Ang kanilang gobernador ay matanda na at may karamdaman na marahil ay hindi na mabubuhay ng mas mahaba pa. 2 ang anak niya at nahihirapan siya kung sinong papalit. Parehong gustong magmana ng 2 kaya maaari itong mauwi sa digmaan. Ang ama ni Ars ay naniniwalang ang panganay dapat ang magmana rito. Pero hindi niya desisyon kung saan siya papanig dahil hindi siya direktang naglilingkod sa gobernador. Nasa distrito ng Canary ang Lamberg at sa pinuno nito naglilingkod si Raven. Medyo kabado si Ars sa buong sitwasyon dahil bata pa lang siya at si Ritz pa lang ang mahusay na talentong natatagpuan niya. Swerte naman at nakikita ito ni Ritz bilang oportunidad. Pag maganda ang pinakita ng pinuno sa malaking hidwaan ay tutulong ito sa pag-unlad niya. Ginanahan si Ars kaya nagpasya silang lumakas para maging posible ito. Nangako si Ritz na poprotektahan si Ars at magtutulungan silang mahanap ang mga taong sasamahan sila. Nang papunta na sa bayan, napansin ni Ars na mas madalas nang nagsasanay ang ama dahil tila nakikita nito ang parating na digmaan. Sinabi ni Ars na maghahanap siya ng mga alagad kaya sinabi ni Raven na maghanap siya ng taong may talentong mahikal. Hindi ganong nakakagamit nito si Raven at ang mga alagad niya ay di rin mahusay. Hiniling ni Raven noon kay Ars na subukan at ginawa niya ito gamit ang mahikal na aparato pero sobrang palpak kaya hindi na muling naulit. Malaking tulong sa kanilang puwersa ang isang salamangkero kaya determinado si Ars para sa pinakamahusay.
Nakarating sila sa kabisera ng distrito ng Canary kung saan nagulat si Ars na 50,000 pala ang mga tao na naninirahan doon. Napakayaman ng mga tao at nais ni Ars na magkaroon ng ganitong buhay ang mga mamamayan ng Lamberg balang araw. Tiwala si Ritz na makakakita sila ng kandidato sa dami ng tao doon, ngunit ginamit ni Ars ang kakayahan ng ilang sandalit wala siyang natagpuan ni isa. Ang kakayahan ni Ars ay nagpapakita ng stats ng tao bilang numero at ranggo ng kagalingan. Ang tunay nilang talento ay batay sa kombinasyon ng dalawa. Ang mataas na stat pero walang tamang aptitude ay hindi epektibo. Nalungkot si Ars nang hindi makahanap ng tamang tao, ngunit pinunto ni Ritz na huwag magmadali. Paglaon ay narating nila Ars ang eskinita kung saan may mga taong nakatira. Nabigla siya kaya pinaliwanag ni Ritz na kung saan may mayayaman ay tiyak mayroon ding mahihirap. Madalas kasabay ng kasaganaan ang hirap. Napagtanto ni Ritz na niligtas siya ni Ars sa ganoong uri ng buhay, ngunit sa kasalukuyan, wala silang magagawa para sa mga taong ito. Nakita ni Ars na tanging kasaganaan lang ang tinitignan niya noon at inakala niyang maayos ang bayan. Para sa kanya, ang magandang bayan ay lugar kung saan pati ang hindi mapapalad ay maaaring mabago ang buhay. Alam ni Ars na maaaring mababaw, ngunit nais niyang mahanap ang susunod na kandidato sa mga hindi gaanong mapalad. Hindi siya mababaw para kay Ritz at nabigla si Ars nang sabihin nitong masaya siyang maging kanyang alagad. Pagkatapos ay pumunta sila sa palengke kung saan inalok si Ars ng itlog ng dragon. Hindi makapaniwala si Ars na may mga dragon sa mundong iyon at nakita ng tindero kung gaano siya kasaya kaya inalok ito ng isang pilak kada isa. Kukuha na si Ars ng pera ngunit galit na galit si Ritz sa mga ngalakal. Nabigla si Ars ngunit alam ni Ritz na ilegal na ipinasok ang mga itlog dahil ang kalakalan ay itinigil na sa hilagang kontinente. Hindi pa tama ang laki ng mga itlog pati ang mga mansa sa mga ito, at higit sa lahat, kahina-hinalang marami itong mga bihirang itlog ng dragon. Dinetermina ni Ritz na ito ay mga itlog lang ng malaking butiki, kaya hinatulan niya ito ng parusang kamatayan para sa pagpapahiya kay Ars. Nakiusap si Ars na huminto at humingi ng tawad si Ritz dahil nadala. Natakot si Ars na gagawin ito ni Ritz tuwing maluloko siya, kaya nagdesisyon siyang magpakatalino agad bago pa may tapusing isang tao. Nagpahinga sila at kumain, ngunit may bumangga kay Ars habang siya ay bumibili ng candy. Nagulat siya nang ipunto ni Ritz na ninakaw ang kanyang pera, kaya hinabol nila ang taong iyon. Mabilis ito kaya mahirap siyang abutan, ngunit nahatak ni Ritz ang kanyang balabal at nakita nilang isang babae ito. Sinundan nila ito sa isang eskinita kung saan napalibutan siya ng mga lalaking sinaktan naman siya. Pinatigil sila ni Ars kaya umatake ang mga ito, ngunit pinigilan sila ni Ritz at binigyan sila ng leksyon. Tumakas sila't iniisip ni Ars na ayos talaga si Ritz. Tinignan ni Ars ang babae kung kumusta ito at nabigla siya nang makita na nasa S-tier ang husay nito bilang mage. Hindi lang iyon dahil ang pamumuno niya ay may potensyal na umabot sa 92 at ang lakas ay maaaring hanggang 116. Napakabata pa niya, ngunit ang lakas niya ay katumbas na ng sa ama ni Ars. Bawat stat na di kaugnay ng magic ay malalim ang aptitude, ngunit ayos lang iyon dahil matindi ang mahikal na kapangyarihan niya. Sinabi ni Ritz na ibalik ang pera ni Ars ngunit pinigil ni Ars at hiniling na maglingkod sa kanya. Pinunto ni Ritz na magnanakaw ito, ngunit sinabi ni Ars na mayroon siyang talento sa magic at hindi pa siya nakakita ng taong may ganoong potensyal. Pinatigil siya ng babae at inihayag na mas gugustuhing tapusin ang sarili kaysa maglingkod sa isang bata. Sinabi ni Ars na may kamangha-mangha siyang potensyal sa magic, ngunit hindi siya naniniwala dahil hindi pa niya ito nagagamit dati. Ang matalinong bata ay nilahad ito mula sa ibang anggulo. Napagtanto ni Ars na siya ay nagnanakaw dahil sa kahirapan, kaya ipinaliwanag niyang bilang alagad niya ay magkakaroon siya ng sahod pati regular na makakain. Tumanggi pa rin ang babae at tinawag si Ars na isang spoiled brat. Talagang ayaw niya sa mga maharlika dahil galit siya sa mababang pagtingin nila sa iba. Iniisip niyang sila rin ay may pribilehiyong kahit walang gawin dahil sa pagkakaroon ng swerte mula ng ipanganak. Pinunto niya ito lalo nang sabihing wala siyang interes na maglingkod bilang kasangkapan upang protektahan ang karangyaan ni Ars. Ipinaliwanag ni Ars na hindi siya kagaya ng maharlikang iniisip niya. Gusto niyang lumikha ng bayan kung saan ang mga tulad niya ay sasagana at kailangan niya ng tulong nito. Binanggit ng babaeng ang mga tao ay nagdurusa ngayon at ang ideya ng pagtulong balang araw ay mababaw lang na pag-iisip ng taong nakatira ng masyadong mahaba sa matayog na buhay. Iniisip niyang nais lang ni Ars ang tulong niya para ipakita kung gaano siya kabait at makaramdam ng mabuti sa sarili. Dito sinabi ni Ritz na ibalik na lang ang pera kaya ginawa ito ng babae dahil ayaw niyang magkautang sa pagligtas sa kanya.
Napansin ni Ars ang marka sa pulso nito't binunyag na nahuli siyang pumuslit sa mansyon ng Maharlika at binenta siya sa isang slave trader. Nakatakas siya at ang mga taong binugbog ni Ritz ay mga alipores ng slave trader. Iniisip ni Ars na dapat siyang umalis sa bayan dahil dito, ngunit sinabi niyang hindi maaari yon. Sa sandaling yon, may grupo ng mga batang yumakap sa kanya't ang mga ito'y walang magulang. Walang nagmamahal sa kanila kaya hindi niya sila maiiwan. Naiintindihan na ni Ars kaya pumayag siyang huwag nang kunin ito, ngunit binigay pa rin niya ang kanyang pera. Sinabi ng babaeng kusa niyang binigay ito sa kanya, kaya hindi na niya ito maaaring bawiin pa. Sinabi ni Ars na kanya yon, kaya tinawag siya ng babaeng Wardot umalis kasama ang mga bata. Hindi mapigilang isipin ni Ars ng gabing iyon ang mahirap na pamumuhay ng babae. Alam ito ni Ritz, kaya pinunto niyang hindi mabait ang mundo sa mga taong nasa pinakailalim. Marahil ay masama ang pagtrato ng mga Maharlika sa kanya noon, kaya galit siya sa kanila. Pinunto ni Ritz na hindi ganoon si Ars pero napagtanto ni Ars na binabaliwala niya ang marangyang pamumuhay, kaya naiintindihan niya kung bakit ganoon ang pananaw ng babae. Talagang nais ni Ars na lumikha ng mas mabuting bayan, ngunit maaaring tama nga ang sinabi niya. Dito napansin ni Ars ang mga ulila kanina, at ibinunyag nilang dinakip ang babae na tinatawag na si Charlotte. Makikita naman noon ng tinatahak ni Charlotte ang napakahirap niyang pamumuhay. Bata pa siya pero hindi man lang niya maalala kung kailan siya huling umiyak. Habang nakatingin sa masayang bata, napaisip siya kung ang huling pag-iyak niya ay nang mapagtanto niyang wala siyang mga magulang. Lumala rin ang mga bagay habang lumalaki siya. Mahirap siya't walang bahay, kaya masama ang trato ng iba. Nagtaka siya kung ang huli niyang iyak ay nang maunawaang mas mababa siya sa tao. Sumuko na siyang alalahanin ito at nagtaka kung bakit pa siya ipinanganak sa mundong iyon. Sa kasalukuyan, sinasaktan si Charlotte ng mga uslak dahil para sa kanila'y pinahirapan sila nito. Naiinis sila dahil hindi pa rin nila ito mapaiyak kaya naman lalo pa nilang sinaktan ito. Pinaalala ng slave trader na huwag saktan ang mukha dahil mayroon na siyang nakausap na bibili at ayaw niyang magalit ang masamang taong iyon. Nakita ng mga uslak na marami siyang pera, kaya sinubukan ni Charlotte na kunin ito, ngunit lalo lang siyang nasaktan. Gusto ni Charlotte na mabawi ang pera para sa mga ulila, pero ipinaliwanag ng mga ngalakal na wala siyang pag-asa. Kahit na makatakas ay babalik lang siya sa buhay niyang napakahirap. Minungkahi niyang tanggapin na lang na tapos na ang buhay niya at sisihin ang mga magulang sa pag-iwan sa kanya. Nagulat naman ang lahat ng uslak nang biglang pumasok si Ritz. Madali silang dinurog nito at nagtaka si Charlotte kung bakit sila dumating. Sinabi ng mga ngalakal na ang kapal nila para pumasok, ngunit nagulat siya na alam ni Ars ang kanyang pangalan. Alam ng lalaking Maharlika si Ars dahil sa suot niya pero tumanggi pa rin siyang palayain si Charlotte. Ipinaliwanag niyang siya'y isang produkto at ang mga Maharlikang tulad ni Ars ang bumibili sa kanila ng palihim. Umaasa siyang mauunawaan ni Ars bilang Maharlika, ngunit mas nagalit pa si Ars dito. Gusto ni Charlotte na wag makialam si Ars dahil hindi naman sila magkakilala pero simula nang magtagpo sila ay may iniisip si Ars na bagay. Iniisip niya kung bakit ganoon ang kanyang mga mata at napagtanto niya na ang kanyang estadong ambisyon ay nasa isa lamang. Ang ambisyon ay tumutukoy sa personal na pangarap ng mga tao. Ito'y ang pagnanais ng pag-unlad, ng tapang, at ng pag-asa sa kinabukasan. Si Charlotte ay nasa isa lang dahil sumuko na siya sa kanyang hinaharap. Nagalak ang mga ngalakal habang sinasabi niyang siya ay isang alipin lang kaya wala talaga siyang hinaharap. Ang ugaling ito'y ikinagalit ni Ars dahil dapat protektahan ng mga matanda ang kinabukasan ng mga bata. Hindi lang niya ninakaw ang kinabukasan ni Charlotte kundi pinagtawanan pa ito. Umabot si Ars sa kanyang sagad habang sinasabing si Charlotte ang dapat magpasya kung anong gagawin at di ang mga uslak. Naalala ni Charlotte na tumigil siya sa pag-iyak dahil hindi ito tutulong para makaligtas. Inisip niyang tigilan na ang pangarap dahil sa paniniwala niyang ang mga kapalaran ay tukoy na sa kapanganakan. Ang pagsara ng puso ang tanging paraan para maprotektahan ang sarili mula sa masasamang trato ng tao. Natutunan niyang ang luha ay para lang sa mahina at ang kahinaan ay kamatayan. Nagpasya siyang mag-focus lang sa pagiging malakas para mabuhay, kaya mahirap unawain kung bakit sa lahat ng pagkakataon ay umiiyak siya ngayon. Tapos nang maging mabait ang uslak kay Ars kaya sinabi ni Charlotte na tumakas. Sinabi ni Ars sa kanyang huwag mag-alala at inutos kay Ritz na asikasuhin sila. Sinabi ng mga uslak na tapos na sila ngayon, ngunit pinabagsak ni Ritz ang isa. Ipinaliwanag niyang magbabayad sila dahil ginalit ang Panginoong si Ars at iyon ay kamatayan. Ang mga uslak ay kumpiyansang matatalo siya dahil napakarami nila, ngunit madaling dinispatsa ni Ritz ang karamihan sa kanila.
Ang mga uslak ay nagtangka pang gumamit ng magic, ngunit hindi ito umubra kay Ritz. Tumayo si Ritz sa ibabaw ng mga uslak at tinawag siyang halimaw ng trader. Sinabi ng mga ngalakal na wala ng ibang opsyon, kaya tinawag niya ang pinakamalaki. Ang higante ay pinuno ng infantry, ngunit pinatalsik siya dahil sa masamang asal. Nag-alala si Charlotte, ngunit ginamit ni Ars ang kakayahan at sinabihan siyang huwag mag-alala. Minaliit sila ng uslak, ngunit pinunto ni Ritz na magagawa lang niya iyon kung makakalabas siya ng buhay sa laban. Dahil dito'y sumugod agad ang uslak kay Ritz, ngunit ang talento ni Ritz ay ibang level. Agad pinatumba ni Ritz ang lalaki, at namangha si Charlotte habang nagtataka kung sino ba sila. Dito ipinaliwanag ng mga ngalakal na pinapayagan ng pinuno ng Canary ang kalakalan ng alipin. Alam ito ni Ars kaya inihayag niyang bibilhin na lang niya si Charlotte. Sinubukang tumanggi ng mga ngalakal, ngunit pinunto ni Ritz na madali lang nilang kukunin ito. Mas masahol ito dahil magmumukha itong masama para sa mga ngalakal kung mawawalan ng aliping may bibili na. Mas mabuti kung lalabas na binenta niya ito sa isang nag-alok ng mas mataas. Naiinis na sumang-ayon ang lalaki, kaya inalok ni Ars na ibalik si Charlotte sa mga kaibigan niya. Gusto ni Charlotte na pumunta muna sa isang lugar, ngunit ito ay sa gubat na di gaanong hilig ni Ars. Nakarating sila sa lugar at namangha si Ars sa magandang tanawin. Ito ang lihim na lugar ni Charlotte at ginagawa nitong maliit lang ang mga problema niya sa bayan. Tila importante ito kay Charlotte kaya nagtaka si Ars kung bakit ipinakita ito. Matagal na niyang iniisip ang sinabi nito at nagtaka siya kung bakit gusto nitong itayo ang bayang maaari siyang magkaroon ng maayos na buhay. Sumagot si Ars na mahilig siya sa mga bata. Pinunto ni Charlotte na siya ay bata rin, ngunit nagpaliwanag si Ars. Alam niyang kapag ang tao ay pagod na, ang ngiti ng bata ay maaaring magpasaya ng iba. Naniniwala si Ars na dahil iyon sa ngiti nilang napupuno ng pag-asa. Ang pagkakaroon ng pag-asa ay kagalakan sa hinaharap at iyon ay malaking kapangyarihan. Naniniwala si Ars na nakakahawa ang mga ngiti at ang kasiglahan na dala nito ang nagpapaganda sa isang lungsod. Ito ay bahagi ng dahilan kung bakit gusto niyang lumikha ng lugar na may pag-asa ang mga bata. Gusto niyang itayo ang bayan na ang mga tao ay may pag-asa at may maayos na buhay. Humingi ng tawad si Ars dahil tila nileleksyonan na niya ito, ngunit nakakagulat na pumayag si Charlotte na maging alagad niya. Pinaalala ni Ars ang mga ulila, ngunit ipinaliwanag niyang sila ang dahilan niya rito. Gusto niyang magkaroon sila ng kinabukasan na tinutukoy ni Ars. Pinakita naman ni Ritz na sa loob ng bodega ay may natagpuang para sa magic. Tiwala si Ritz kay Ars sa pagtingin ng talento, ngunit gusto niyang makita ang kakayahan ni Charlotte. Pumayag siyang gawin ito, ngunit pinaalalang hindi pa siya nakagamit ng magic noon. Hindi rin niya alam kung paano maglunsad ng mga spell. Habang pinapaliwanag ni Ritz, iniisip ni Ars na hindi pa siya nakakakita ng isang S-rank na aptitude para sa magic. Napaisip si Ars kung gaano siya kalakas at handa nang ipakita ni Charlotte. Binigkas niya ang maikling incantation at naglabas ng napakalakas na fire spell. Nagulat sila ngunit hindi lang iyon dahil ang spell ay makikita kahit sa malayo. Namangha ang mga tao sa apoy na sumakop sa kalangitan at ang mahikal na kagamitan ay nabasag. Hindi pa rin makapaniwala sila Ars at nagkakumpiyansa na si Charlotte. Masaya si Ars sa nakita at kinilala na ni Ritz ang talento nito. Natuwa si Charlotte na tatanggap siya ng buwanang sahod, ng matutuluyan, at regular na pagkain, ngunit gusto niyang ipadala ang lahat ng pera upang matulungan ang mga ulila. Ang kailangan lang niya ay ang matutuluyan at makakain kaya pumayag si Ars dito. Alam ni Ars ang sasabihin at ipinahayag na hindi siya makapaghintay sa magiging kinabukasan nito. Sinabi ni Charlotte na gagawin ang lahat ng makakaya upang maisakatuparan ang pangarap ni Ars at tinawag itong Lord Ars. Pinunto ni Ars na hindi kailangang maging formal, kaya natuwa siya dahil hindi siya magaling dito at mas matanda rin siya kumpara kay Ars. Humingi ng tawad si Charlotte sa pagnanakaw at nagpasalamat sa pagligtas nila. Sinabi ni Ars na wala yon at gusto lang niyang makauwi para makakain na. Sinabi niya kay Ritz na kinabukasan ni Ars ang gusto niyang makita't sumang-ayon ito. Sinabi ni Charlotte sa mga ulilang kukuha siya ng gatas at naisip ni Ars kung gaano siya kasaya ngayong may dalawa ng mapagkakatiwalaan. Ang sambahayan ng Lovent ay walang dudang lumakas, ngunit hindi maiwasan ni Ars na simulang maramdaman ang presyon. Nasa paligid ang mga natatanging tao pero duda siya kung kaya niyang mamunot karaniwan lang siya. Kung magkakamali siya, pagtatraidor yon sa mga pag-asa nila sa kanya. Binalik ni Ars ang kumpiyansa at pinaalala sa sariling nangako sa kanila at gagawin niya ang lahat para itayo ang magandang bayan.
Tumigil sila para kumain, ngunit maliwanag na kailangan pang matutunan ni Charlotte ang mga batayan ng tamang mga asal at pananalita. Iniisip ni Charlotte na imposible, ngunit pinaliwanag ni Ritz na kailangan niya ito kung nais niyang samahan si Ars. Sinabi ni Charlotte kay Ars na mas gusto niyang matulog, ngunit pinaalala ni Ritz ditong siya ay si Lord Ars na. Pagkatapos, tumanggi si Raven na tanggapin si Charlotte dahil naniniwala siyang mapanganib ang giyera sa babae. Gayunpaman, pinademo ni Ars kay Charlotte ang kapangyarihan, kaya agad nagbago ang isip ni Raven at masaya siyang tinanggap. Nakalipas ang 3 taon at makikita ang distrito ng Canary kung nasan ang Lumberg ay patuloy sa alitan sa lalawigan ng Siths. Si Raven ay maraming beses ipinadala sa laban, ngunit mataas pa rin ang moral sa buong hukbo. Kakabalik lang ni Raven mula sa matagumpay na laban at pinaliwanag niyang ang muling bituin ng laban ay si Charlotte. Nakalikha ng pangalan si Charlotte sa nakaraang 3 taon at pumunta si Ars upang batiin siya. Parang isang kumetang dumaan si Charlotte sa gyera at agad naging nakakatakot na mage. Binigyan rin siya ng titulong Lady of Flames ng Luvent. Dahil sa kanya, ang kanilang mage corps ay naging karangalan na ng House Luvent kasama ang infantry troop ni Raven. Hindi lang iyon dahil makikitang si Ars ay mayroon ng maliit na kapatid na lalaki at babae. Ginamit ni Ars ang apraisal at malinaw na ang kanilang mga stat ay nagpapakita na pareho silang mahalaga sa kinabukasan ng House Luvent. Sinabi naman ni Ritz na may pamilya ng mga ngaso ang bagong lipat sa Lumberg. Dalawa sa magkapatid ay matangkad at malakas kaya sa palagay ni Ritz ay magiging magandang adisyon sila sa unit. Nagpasya si Ritz at Ars na bisitahin sila at dahil off-duty ay sumama si Charlotte bilang bantay. Medyo mabigat ang 3 para sa kanilang kabayo kaya mas mabagal ang naging paglalakbay nila kaysa sa inaasahan. Sinisi ni Ritz si Charlotte sa kabigatan, ngunit pinunto niyang kahit pagsamahin sila ni Ars ay di pa rin tutumbas sa matandang si Ritz. Sinabi niya kay Ritz na bumaba na lang at tumakbo kaya nagtalo sila kung sinong magbabantay kay Ars. Namangha sila nang makita ang mga ngasong tumapos ng baboy ramo. Ginamit ni Ars ang apraisal ability at nadetermina niyang silang dalawa ang magkapatid na kanilang narinig. Maganda rin ang prowess stat nila dahil nasa 67 at 65 ito. Ang nagngangalang Gatos ay may potensyal maging A-rank sa infantry at si Marcus naman ay A-rank sa archery. Sinabi ni Ars na may healing sa kanila kaya dinala nila ang grupo sa kanilang bahay. Humingi ng tawad ang ama dahil walang maayos na pagkain pero para sa grupo ay masarap ito. Ang kanilang kinakain ay mula sa nilalang nakakakuha lang nila. Ipinaliwanag ni Ars na gusto niyang magsilbi si Gatos at Marcus bilang mga sundalo ng House Luvent. Sinabi ni Ritz ang mata ni Ars sa talento at nakikita niya ang malaking potensyal sa dalawa. Namangha ang ama kay Ars dahil para siyang matanda para sa edad. Sobrang iba si Ars mula sa pangatlo niyang anak na si Rosel na nasa parehong edad ngunit tila walang kaalam-alam. Dito naman binulgar ni Charlotte si Rosel na pumusulit ng pagkain nang hindi man lang bumabati sa kanilang mga bisita. Pinilit ng amang bumati siya at napansin nilang ang bata ay may ibang kulay ng buhok kumpara sa kanyang mga kapatid. Kaswal na ginamit ni Ars ang apraisal ng di gaanong umaasa, ngunit lubusan siyang nagulat nang makita niya ang stat sa katalinuhan ng bata. May potensyal itong umabot sa 109 kaya hinalintulad siya ni Ars sa alamat. Ang batay maaaring maging mamaw at duda si Ars na makakakita pa siya ng mas mataas na stat sa buong Summerforth. Ang kasalukuyang mga stat niya ay mababa dahil siya ay 5 taon pa lang ngunit sa pagsasanay ay magiging mahusay siya. Ang amay natapos ng magalit ngunit nagulat siya nang sabihin ni Ars na gusto rin niyang maging alagad si Rosel. Iniisip ng amang baka magbigay lang ito ng problema pero mapilit si Ars. Alam ni Rosel na wala talaga siyang pag-asa sa laban kaya sinabi niyang hindi dahil ayaw niyang mawalan ng buhay. Nagkulong si Rosel sa silid at hindi mapigilang ihambing ni Ritz nang tumanggi rin si Charlotte dito. Humingi ng tawad ang ama sa mahiyaing kilos ng bata. Namatay ang ina niya 2 taon na ang nakakaraan, kaya naging mailap siya mula noon. Malayo siya kumpara sa mga kapatid sa ganoong edad kaya sigurado ang amang mahihirapan si Rosel na mabuhay, kaya paano pa kung sasali sa digmaan. Ayon kay Ars, ang talento ni Rosel ay hindi pang sundalo tulad sa mga kapatid. Ang talento ni Rosel ay ang isipan. Isa siyang strategist at ang katalinuhan niya ay napakahalaga sa layunin ni Ars. Muli siyang tinanong ni Ars ngunit natakot ang bata kaya humingi ng tawad si Ars sa pamimilit. Napansin niyang gusto ng bata ang mga aklat kaya ipinaliwanag ni Rosel na nag-iisa lang iyon at lagi itong binabasa ng kanyang ina. Malungkot na sinabi ni Rosel na mahina siya sa lahat ngunit kapag siya'y nagbabasa ay nalilimutan niya ang masasamang bagay sa paligid.
May ideya si Ars at nag-alok na dalhin si Rosel sa kanilang pamilyang aklatang napupuno ng mga aklat. Pakukuhain niya pa ito ng anumang aklat na gusto niya pero iniisip ng batang panlilin lang iyon para mapilit siya. Nilinaw ni Ars na walang kapalit kaya pumayag na si Rosel. Gayunman, sinabi niyang isama ang kanyang mga kapatid dahil takot pa rin siyang mamatay ng mag-isa. Sa bahay ni Ars, natakot si Rosel nang siya ay atakihin ng mabangis na hayop, ngunit pinunto ni Ars na aso lang nila yon. Dinala ni Charlotte ang mga kapatid upang ipakita ang mga barracks, at natakot si Rosel na iniwan siya. Subalit agad nagbago ang tono niya nang makita ang napakalaking aklatan. Nagtungo si Ars sa mga aralin at iniwan ang bata sa pangangalaga ni Ritz. Di naglaon, nagmadali si Ars pabalik sa aklatan at umaasa siyang hindi pa umalis ang bata. Dumating siya at nakitang nagmadali si Rosel sa pagbabasa ng maraming aklat hanggat makakaya, ngunit napagod at nakatulog na. Ipinahayag ni Ritz na si Rosel ay natuto agad ng mga bagong salita sa sandaling ipaliwanag ito at mabilis nagkaroon ng malalim na pag-unawa rito. Ang pinaka-nakakagulat ay tumaas lalo ang stat ng katalinuhan ni Rosel pagkatapos lang ng ilang oras na pagbabasa. Dumating ang mga kapatid at nakita ang batang tulog at di nila maintindihan ang hilig niya sa aklat kahit di marunong bumasa. Nagulat dito si Ars kaya ipinaliwanag nilang hindi sila tinuruang magbasa dahil hindi ito kailangan ng mga mangangaso. Nang magising si Rosel, tinanong siya ni Ars kung paano natuto. Sinabi ni Rosel na kapag binabasahan siya ng kanyang ina, sinusunod niya ang sinasabi nito sa mga salitang nasa pahina. Dahil dito, unti-unti na niya itong natutunan. Pinunto ng mga kapatid na sanggol pa lang siya noon, kaya't nakakagulat na natatandaan pa ni Rosel ang karamihan ng mga pangyayari mula nang siya'y isilang. Ang pagtuturo sa sarili kung paano magbasa ay natatangi kaya nagpasya si Ars na di pababayaan ang talentong ganito. Kailangan pa rin silang makumbinsi ni Ars kaya nagka-ideya si Ritz na ipakitang may paraang mangaso nang hindi gumagamit ng pana. Nagustuhan ito ni Ars at sinabi sa kanilang mga patibong ang ginagamit sa ibang bansa sa halip ng mga pana. Nabasa ito ni Rosel sa aklat ngunit duda pa rin ang kanyang mga kapatid. Ang mga suna kanilang hinuhuli ay mabilis at matalino kaya hindi sila sigurado kung gagana ang patibong. Ipinaliwanag ni Ars kay Rosel na hindi lakas at tibay ang tanging sandata ng tao. Sa kaso ni Rosel, ito ay utak. Siniguro ni Ars na sasang-ayon ang ama ni Rosel kung makagawa siya ng patibong ngunit duda si Rosel kung magagawa niya ito. Hinimok siya ng mga kapatid na magpasiklab sa ama at nag-alok na tutulong sa anumang paraang kaya nila. Gustong magkapakinabang ni Rosel sa mga kapatid kaya pumayag siyang subukan. Paglaon, nagulat ang ama nilang si Greg nang makita ang estrukturang naglalaman ng maraming su. Walang ideya si Greg kaya ipinaliwanag ng mga kapatid na ito'y ginawa ni Rosel. Sinabi ni Rosel na kung ang mga kapatid ay magiging mga sundalo, may iwan na lang si Greg ng mag-isa upang mangaso kaya nais niyang padalin ito para sa ama. Nabasa ni Rosel na ang mga su ay mahilig sa mga dilaw kaya ginamit niya ang bakod at ginawa itong dilaw para maakit sila. Nabasa rin ni Rosel na ayaw ng mga batang su at mga ina ang amoy ng mga halamang gamot kaya naglagay siya sa paligid para umiwas rito ang mga ina at sanggol. Pinag-isipan niya rin ang lahat sapagkat may maliit na lalabasan rin ang mahuhuling mga sanggol. Ayaw ni Rosel na mahuli ang maliliit pa dahil maaari itong magdulot ng pagkalipol ng mga hayop. Namangha si Greg dahil kinonsidera ni Rosel ang kagustuhan ng ama niyang panatilihin ang balanse sa kalikasan. Sigurado ang mga kapatid na ngayon ay kikilalanin na ng kanilang ama ang talento ni Rosel, ngunit nagulat sila sa kanyang tugon. Malamig na sinabi ni Greg sa mga kapatid na isama si Rosel kapag sila ay umalis na kinabukasan. Ayaw ni Rosel pero sinabi ni Greg na dapat na siyang umalis at hiniling kay Ars na alagaan ito. Ito na ang kumpirmasyon kay Rosel na kinamumuhian siya ng ama. Nais siyang paalisin at hindi na niya kayang manatili sa ama kaya wala siyang ibang opsyon kundi manatili kay Ars mula ngayon. Ngunit tinanggihan ito ni Ars at sinabihan si Rosel na umuwi muna dahil sigurado siyang may dahilan si Greg para sa mga sinabi niya. Nang gabing yon, naisip ni Rosel na nagkasakit ang kanyang ina pagkatapos siyang isilang. Iniisip niyang galit ang ama dahil siya ang rason kung bakit ito nawala. Sinisi ni Rosel ang sarili at tiyak siyang lahat ay ganoon rin sa kanya. Kaya naman nagkukulong siya sa silid tuwing anibersaryo ng pagkawala nito. Iniisip niyang siya ang tumapos sa ina at ngayoy wala pang pakinabang sa pamilya at naisip na di na lang sana sinilang. Bigla namang nagtungo ang mga kapamilya ni Rosel sa bubungan. Umaasa ang magkapatid na ikararangal ng ama bilang mga sundalo at tumagay sila para sa kanilang ina. Nagtaka sila kung bakit ganun ang pakikipag-usap ni Greg kay Rosel kahit maganda ang patibong.
Iniisip pala ni Greg na dapat ay kamuhian siya ni Rosel. Nabigo siyang makita ang talento at potensyal ni Rosel, kaya iniisip niyang binigo ito bilang ama. Gusto ni Greg na ilaan ni Rosel ang buhay sa lugar kung saan usbong ang talento niya. Ngunit mabait si Rosel tulad ng ina, kaya ang tanging paraan upang siya'y umalis ay magalit at kamuhian ang kanyang sariling ama. Ito ang tanging paraan para mabayaran ni Greg ang pagkabigo bilang ama at umaasa siyang ang mga kapatid ay magagabayan si Rosel na di niya nagawa. Sinabi ni Greg na si Rosel ay napakahalaga sa kanya, gaya rin ng dalawat makikitang narinig ni Rosel ang lahat. Kinabukasan, dumating si Ars para sunduin ang magkapatid at nagulat sila dahil kumpiyansang inihayag ni Rosel na sasama siya sa kanila. Pinunto ni Ars na ang pagsama sa kanila ay nangangahulugang matagal bago makitang muli ang ama, pero alam na ito ni Rosel. Hindi nagsalita si Greg at nagsibak lang ng kahoy, kaya sinabi ni Rosel na hindi niya ito kamumuhian. Sasama si Rosel kay Ars dahil alam niyang wala siyang silbi sa bahay. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang mag-aral at matuto ng mga bagay upang magkapakinabang sa nayon. Nangako siyang matutunan ang paggawa ng mas mahusay na patibong at umaasang magkakasama silang muli pagdating noon. Naging emosyonal ang dalawat nangako si Greg na maghihintay. Nagpasalamat ang magkapatid kay Ars ngunit sinabi nitong di inaalala kung maging alagad si Rosel. Sobrang talentado si Rosel, ngunit mas mahalaga kay Ars na makita ang pagkakaayos nila ng ama. Namangha ang magkapatid sa karakter niya at nangakong gagawin ang makakaya para kay Ars. Ganoon rin si Rosel at masaya si Ars sa kanila. Kalaunan, nagkasakit si Raven at nag-alok si Ars na pamunuan ang engkwentro. 9 na taong gulang na si Ars at sinabi niya sa amang wala ito sa kondisyon para lumaban. Ngunit naging masama ang sitwasyon, kaya sinabi ni Raven na kailangan siyang mamuno. Makikitang namatay ang gobernador ng Mission at tinalaga niya ang bunsong si Vasmark bilang kanyang tagamana. Ngunit inakusahan siya ng kapatid na si Kuran ng pamimigay ng dokumento. Nakilala si Kuran sa larangan ng digmaan, kaya nakakuha siya ng mga taga-suportang naniniwalang siya dapat ang nagmana ng trono. Nahati ang lalawigan ng Mission at ginamit naman ng kalapit na lalawigan ng Sith ang pagkakataon para sa opensiba. Iniisip ni Ars na kailangan niyang pumasok sa digmaan, ngunit ipinaliwanag ni Raven na dapat mas pinag-iisipan ni Ars ang isang bagay. Nagulat si Ars nang sabihin ni Raven na nag-ayos siya ng kasal para kay Ars pero nakalimutan niyang sabihin ito. Inihayag ni Ars sa lahat ang masamang balita at ipinaliwanag niyang kakatanggap lang ng sulat mula sa babaeng pakakasalan. Tinukso siya ni Charlotte dahil magpapakasal ito, ngunit walang panahon para sa mga biro. Pinatawag si Ars sa labas sapagkat dumating na ang babae. Nagpanik siya dahil sa nakaraang buhay ay wala pa siyang naging kasintahan. Ang babae ay nagpakilala bilang si Licia at hindi makapaniwala si Ars na ito ang babaeng pakakasalan niya. Gaya ng lagi ay ginamit niya ang kanyang appraisal ability dito na nagpakita na may diplomasya itong 100 at ambisyon na IT. Ito ay medyo nakakatakot at hindi maunawaan ni Ars ang stat nitong ambisyon na napakataas. Ito'y tila di makatwiran dahil mukhang mabait at maamo siya. Naisip ni Ars na maaaring ito'y pagpapanggap at ang ambisyon ay nangangahulugang nais niyang agawin ang trono sa kanya. Lumubha ang sakit ni Raven, kaya para kay Ars ay siya ang pipigil sa masamang plano nito. Pero namula ito sa kanyang titig kaya nalimutan ni Ars ang lahat ng iniisip at nabighani sa kung gaano kaganda ang babae. Biglang pinunto ng butler ni Licia na mayroong malkan doon, ngunit ipinaliwanag ni Licia na siya ay si Ritz. Ang tagumpay niya sa digmaan ay alamat kaya inutos niya sa butler na humingi ng tawad. Pagkatapos, binati si Licia sa tahanan at nagpakita ng maraming paggalang habang nagpapakilala sa lahat ng tauhan. Habang kumakain, pinunto ni Licia na may pagkain si Ars sa kanyang mukha at napagtanto niyang siya lang ang nagdadala ng usapan. Namangha si Ars sa kanya dahil mahusay siya sa pakikipag-usap, matalino at napakaganda ng kanyang asal. Kung hindi dahil sa kanyang appraisal skill, siguradong nahulog na si Ars sa kanya ngayon. Naisa na ni Ars na ipakita sa kanya ang Lamberg, ngunit umuulan. Nagulat siya nang sabihin nitong titigil agad ang ulan at tumigil nga. Nagtaka si Ars kung mayroon siyang kakayahan sa pagkontrol ng panahon, ngunit ipinaliwanag niyang simpleng sinuri lang niya ang kilos ng mga ulap. Nakabantay ang alagad ni Ars at di maganda ang pakiramdam ni Rosel. Pinuri ni Charlotte ang instinct niya dahil may pakiramdam din siyang maaaring panganib ang babae. Sa huli, inikot ni Ars si Licia sa Lamberg kung saan masaya ang lahat na makilala siya. Gusto nilang ipagdiwang ito kaya iniisip ni Ars na di pwedeng ipaalam na maaaring banta si Licia sa kanilang teritoryo.
Nagkaroon ng alitan sa malapit at nagpasya si Ars na bilang sunod na Panginoon ng lupain ay dapat ayusin ito. Gayunpaman, sigurado siyang kung mabigo ay gagamitin ni Lisha ang pagkakataon upang kunin ang otoridad. Lumitaw si Charlotte at nag-alok na asikasuhin ang sitwasyon gamit ang magic. Pinigilan siya ni Lisha at namangha dahil siya ay tagahanga ng sikat na salamangkera. Nadismaya si Roselle nang si Charlotte ay tila nakalimutan ang kanyang mga hinala rito dahil sa mga papuri ni Lisha. Nag-alok si Lishang ayusin ang alitan, ngunit gusto niyang humiling ng pabor kay Ars kung magtagumpay. Hindi niya sinabi ang pabor pero agad siyang nagtungot inayos ang sitwasyon. Nagsimula si Lisha sa pagpapakilala ng sarili at pagsasabing ikakasal siya kay Ars. Pagkatapos ay nag-alok siyang bilhin ang materyales na pinagtatalunan dahil di kaya ng kanyang bansang imina ito. Dagdag pa roon, may lugar ang bansa niya kung saan maaaring mamina ang kailangang materyales ng isang lalaki, kaya inalok niya ito sa napakamurang presyo. Ito ang nagsaayos ng lahat at nakakagulat na binigay niya ang credit kay Ars sa pag-iisip ng ideya. Bilang isang mabuting pinuno, mabilis na tumugon si Ars at inutos sa lahat na gumamit ng kontrata sa mga negosasyon sa hinaharap upang maiwasan ang mga problemang tulad nito. Sinabi ni Lishang wala iyon nang magpasalamat si Ars at napagtanto niyang ang diplomasya nito'y ibang level. Pagkatapos, inamin ni Charlotte na mahusay ang ginawa ni Lisha pero inihayag na hindi pa rin ito tanggap. Naiinis si Charlotte sa buong sitwasyon ng kasal nila't iniwan si Ars na nagulat. Binunyag ni Lishang ang gusto niyang pabor bilang kapalit ay sumagot si Ars ng tapat. Iniisip ni Ars na nais niya ng impormasyon para sa masamang plano pero nagulat nang ang hiling lang ni Lisha ay malaman ang gusto niya sa tao. Inakala ni Ars na ito ay arte at sinubukan niyang alamin ang tunay na pakay. Gayunman, napagtanto niyang napakatalino nito at hindi niya ito matalo sa pag-iisip. Nagpasya si Ars na harapin ito at sabihin gusto niya ng mga taong nagsasabi ng saloobin at walang tinatago mula sa kanya. Umaasa si Ars sa tagisan ng talino, ngunit sinabi lang ni Lishang tatandaan niya ito. Nang gabi, sila'y nagsaya sa hapunan at magic show, ngunit hindi maunawaan ni Ars ang ninanais ni Lisha. Nagpasya siyang ipagpabukas iyon, ngunit nagulat siya nang makita si Lishang pumuslit sa kanyang silid. Ginawa niya ito para makita ang gulat sa mukha ni Ars, na naisip namang gusto nitong mang-asar. Pinaalala ni Lishang gustoan niya ng mga nagsasabi ng saloobin, kaya pumuslit siya roong umaasa sa isang tapat na usapan. Gustong marinig ni Ars ang sasabihin niya, ngunit nagulat siyang gusto nitong alamin kung anong tingin rito. Sinabi ni Lisha na may espesyal siyang talentong matukoy ang nararamdaman ng iba sa tingin lang kahit pa sila ay nagpapanggap para maitago ito. Alam niyang duda ito sa kanya mula pa sa simula, ngunit ipinagmamalaki niya ang kakayahan na mapagaan ang loob ng mga tao sa loob lang ng ilang minutong pag-uusap. Gayunman, lahat ng ginawa niya ay lalo lang nagpalalim sa hinala nito kaya napaisip siya kung ano ang labis na pinagdududahan niya. Nagulat si Ars sa obserbasyon niya at nakaramdam ng sama ng loob. Ang mga tao ay di nakakakita ng mga stat tulad niya, kaya karamihan ay agad nagtitiwala sa kanya. Alam ni Ars na maaari niyang iwasan ang tanong ngunit hindi ito ginawa at sa halip ay pinili niyang maging tapat. Ibinunyag ni Ars ang appraisal ability niya at ipinaliwanag na may napakataas itong stat sa diplomasya at ambisyon. Dahil dito'y iniisip niyang lahat ng kilos nito'y kalkulado at marahil ay may tinatagong motibo. Nakakagulat na naniwala si Lisha dahil luminaw na ang karamihan ng kilos ni Ars. Inamin niyang marami siyang ambisyon, ngunit nag-atubiling sabihin kung para saan ang ambisyon. Sa huli, binunyag niyang nais niyang may nakakamanghang lalaking mahulog sa kanya, ngunit nahiya siya sa katahimikan ni Ars. Sinabi lang ni Ars na ayos iyon at iniisip na totoong ang pinakamabuti para sa isang anak ng Panginoon ay magpakasal sa makapangyarihang lalaki. Nalungkot si Ars sapagkat ang pagpapakasal sa Panginoon ng mahinang teritoryong tulad niya ay hindi ideal para kay Lisha. Sa unang pagkakataon ay nagawa ni Lishang malaman ang iniisip ni Ars kaya tiniyak niyang kung makikitang walang silbi si Ars ay gagawin niya ang lahat ng kinakailangan upang tapusin ang kanilang relasyon. Sa panahong kasama si Ars ay nagbago ang isip niya at nais niyang ikasal rito. Ang gulat na si Ars ay pinaalala ang maliit niyang teritoryo pero tiyak si Lishang magbabago iyon. Nakikita niya ang potensyal ni Ars ngunit ayon kay Ars ay dahil lang iyon sa mga alagad. Iyon ang ibig sabihin ni Lisha. Lahat ay mahal si Ars sa kung sino siya at hindi rin ito porsado. Mahalaga ito sa mabuting Panginoon at inaamin ni Lishang ganoon rin siya tulad ng pagmamahal ng iba. Walang nasabi si Ars kundi salamat at umalis na si Lisha. Tinawag ni Ars ang sariling uslak sa naging tugon at iniisip na mabuting sinasabi ni Lisha ang kanyang saloobin.
Sa labas ng silid, si Lisha ay nahihiya sa pagpuslit sa silid ng isang lalaki. Tinawag niyang hangal ang sarili dahil sa nakakahiyang ugali. Gayunman, ito ang unang beses na nilabas niya sa iba ang nararamdaman. Sa kanyang pag-uwi, iniisip ni Lisha kung gaano kasama ang mundo ng mga maharlika. Lahat ay sinungaling at di nag-aatubiling ibaba ang iba para sa sariling posisyon ng kapangyarihan. Kinamumuhian ni Lisha ang kakayahang matukoy ang nararamdaman nila. Pero natuklasan ni Lishang kung iibig ang malakas na lalaking may impluwensyang politikal, ay maaaring matakasan ang masamang lugar. Hindi niya gustong magpakasal sa pamilya ng Loven dahil gusto niyang magpakasal sa isang mas malakas. Ang tanging layunin niya kay Ars ay mag-iwan ng impresyon, ngunit nauwi lang ito sa duda. Hindi niya matukoy ang iniisip ni Ars ngunit may bagay sa pagbisitang nagpabago ng pagtingin niya rito. Isang araw, iniisip ni Ars na masakit ang paa niya sa paglalakad kaya naghanap siya ng maaaring makatulong para sa mga paltos. Dito niya napagtantong walang hanggan ang kabaitan niya at hindi ito nakatali sa ranggo o posisyon. Ang mga tao sa kanyang teritoryo ay parang pamilya, kaya nais niyang maging bahagi noon. Hindi lang iyon dahil tinanggap din ni Ars kung sino siya. Nagpasalamat si Lisha sa Diyos para sa kapangyarihang alam ng gamitin. Tiyak siyang ang mga tao ay gustong pagsamantalahan ang kabaitan ni Ars kaya nais niyang manatili sa tabi nito. Kung may magtatangkang pigilan ang magandang mundong binubuo niya, ay pangakong dudurugin niya ang bawat isa rito. Makikita ring nag-uumpisa ng magpadala ng sulat sa isa't isa si Ars at Lisha at pinag-uusapan ang huling pagkikita. Pinaalala niyang hindi nito sinagot ang pahayag niya ng pag-ibig, ngunit ayaw rin niyang puwersahin ito. Sa halip, ibinunyag niyang gagawin ang makakaya upang mahulog ito sa kanya sa unang tingin pa lang. Paglipas ng ilang taon, makikita ang 11 taong si Ars. Hindi ganoon kaayos ang sitwasyon dahil ang kalagayan ni Raven ay lalong lumala. Nagmungkahi ang doktor kay Ars na maghanda na, kaya iniisip niya kung gaano pa siya kalayong masuklian ang ama para sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Nakiusap si Ars na mabigyan pa siya ng oras. Sa ibang lugar, ang gobernador ay pinaslang at nagpatiwakal ang salarin sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Nalaman ni Raven na ang gobernador ng Mission ay wala na't tinanong niya si Rosel kung ano ang maaring mangyari. Inaasahan ni Rosel ang napakasamang digmaan at sumang-ayon si Raven dahil ang mga pinuno ng bawat distrito at Mission ay mapupwersang pumanig sa isa sa magkapatid sa manahan ng trono. Ang pinuno ng distrito ng Canary ay marahil papanig sa nakatatandang si Coran. Kapag ginawa niya ito, siniguro ni Raven na alam ng lahat na susunod ang lupain ng Lamberg sa kanya. Sinubukan ni Raven na maghanda, ngunit wala siya sa kondisyong gumalaw. Paglaon, ang pinuno ng distrito ng Canary ay pinatawag naman si Raven. Nag-alok si Ritz na magpunta dahil di makagalaw si Raven pero sinabi ni Ars na siya ang pupunta. Ang grupo ay dumating upang tagpuin ang pinuno ng distrito ng Canary pero nagdududa ang bantay sa gate. Bata pa si Ars kaya kinwestiyon niya kung mula ito sa sambahayan ng Loven. Bigla niyang nakilala ang Lady of Flames ng Loven at napagtanto ni Ars na sikat talaga si Charlotte. Nabigla ang lalaki nang makilala niya ang Reaper ng Loven at hindi makapaniwala ang iba na may ganoong katakot-takot na palayaw si Ritz. Ang pangalan ay mas nakakatakot kaysa sa gusto ni Ritz, ngunit sa tingin ng bantay ay nababagay ito sa kanya. Sapat ng patunay para sa bantay na kasama niya sila kaya pinapasok na sila. Isang lingkod ng pinuno ng distrito ng Canary ang nagpakilalang si Minas. Pinagdasal niya ang kalusugan ni Raven at ginamit ni Ars ang abilidad. Ang average ng lahat ng stat niya ay mataas kaya masasabing jack of all trades ito. Namangha si Minas sa mga alagad ni Ars at nais na maglingkod sila sa sambahayan nila. Tumanggi sila sa alok at ipinaliwanag na sila'y sumumpa ng katapatan sa pamilya Loven. Dinala naman si Ars upang makilala ang ibang pinuno. Si Ars ay nagpakilala bilang kahalili ng kanyang ama, ngunit binaliwala lang siya. Iniisip ni Ars kung nagdududa sila dahil sa kanyang edad, ngunit pinuri siya ng isang Panginoon sa kanyang pagpapakilala. Ang pangalan nito ay Arlo at naalala ni Ars ang lalaki mula nang siya'y mas bata pa. Mabait si Arlo at nag-alok ng pagkain kay Ars ngunit may isang nakatingin ng masama rito. Biglang tumayo ang lahat ng dumating ang pinuno ng distrito ng Canary. Siya si Lumir at ang kanyang mga stat ay angkop sa pinuno. Ang mas kahanga-hanga ay ang kakulangan ni Lumir ay pinupunan ng alagad na si Minas. Inihayag ni Lumir ang digmaang darating at ang susuportahan ng distrito ng Canary ay ang mas nakatatandang si Coran. Walang tumutol kaya sinabi ni Lumir na ihanda ang kanilang mga puwersa. Tiyak na sasamantalahin ng lalawigan ng Sith ang nasabing sitwasyon kaya dapat silang maging handa.
Nagsimula ng magbigay ng utos ang mga Panginoon, ngunit nakahinga lang si Ars dahil tapos na ang pulong. Bigla namang kinausap ni Lord Lumiere si Ars. Alam niyang ang Lumberg ay isang maliit na teritoryo, ngunit ito ay nagpakita ng lakas na higit pa sa sukat nito. Pinuri niya si Ars sa paghalili sa ama sa edad na 11 lang, at mataas ang inaasahan niya sa sambahayan ng Lovent. Inaasahan ni Lumiere ang kanilang pag-unlad at sila ay nangakong gagawin ang makakaya. Nagpakilala ang lalaking nakatingin ng masama kay Ars bilang si Hamon. Siya ang Panginoon ng teritoryo ng Torbekista, at napagtanto ni Ars na ama ito ni Licia. Ibinunyag ni Hamon na si Licia ay labis na nalulungkot kamakailan at may kinalaman ito kay Ars. Walang ideya si Ars sa nagawa niyang mali kaya't nagtanong si Hamon kung sumasagot ba siya sa mga sulat ni Licia. Biglang naalala ni Ars na siya ay nasa kalagitnaan ng pagsagot sa mga ito nang magkasakit ang kanyang ama at paslangin naman ang gobernador. Napagtanto ni Ars na ilang araw na mula nang nakatanggap ng sulat, kaya nangako siyang sasagutin agad ito sa kanyang pagbalik sa bahay. Ibinunyag ni Hammond na si Licia ay laging maingat at may kontrol, ngunit nagsimula siyang magpakita ng damdamin ng mas bukas. Alam ni Hammond na si Ars ang dahilan noon at nagmamalasakit ang anak dito. Si Licia ay napakatalinong babae, kaya iniwan ito ni Hammond sa sariling mga gawain habang siya ay nakatuon sa politika. Dahil dito, sigurado siyang nagkaroon ito ng malungkot na buhay. Ang mas malalapay ang teritoryo niya ay naging tagpuan ng alitan ng mga maharlika, at sigurado siyang naapektuhan rito si Licia. Sinisisi ni Hammond ang sarili, kaya nais niya ngayong maging masaya ang anak. Tinuon niya ang galit kay Ars, ngunit ito'y dahil lang siya ay nag-aalala, kaya ngayon ay humihingi siya ng paumanhin. Umaasa si Hammond na alagaan ni Ars si Licia kapag sila'y kinasal, at nangako si Ars na gagawin ang lahat ng makakaya para pasayahin siya. Iniisip ni Ars na nakakatakot ito noong una, pero ngayoy naunawaan ng si Hammond ay nagmamalasakit lang sa anak. Iniulat ni Ars kay Raven ang pagpanig ni Lumiere kay Kuran. Nag-aalala si Ars na magagalit ang ama sa pagtugon sa tawag ni Lumiere nang hindi nagsasabi, ngunit siya'y nagulat nang purihin siya ni Raven sa magandang trabaho. Paglaon, sumulat si Ars kay Licia. Ipinaliwanag niyang maraming nangyayari, kaya humihingi siya ng tawad sa hindi pagsagot agad. Sinulat ni Ars kung gaano kabait ang ama ni Licia pati ang malasakit nito. Mabigat ang mga bagay dahil sa papalapit na digmaan, kaya umaasa na lang si Ars na lahat ay magtutulungan para sa tagumpay. Nag-aalala si Ars kay Licia dahil kung kinakabahan siya sa digmaan, tiyak na takot rin ito. Naalala niya ang pangako kay Hammond kaya sumumpa siyang mananalo at paprotektahan si Licia. Kalaunan, humingi ng tawad si Ritz kay Ars dahil napabagsak niya ito sa pagsasanay, ngunit ayaw itong marinig ni Ars. Gusto ni Ars na mas lumakas para sa digmaan, kaya hiniling niyang lakasan lalo. Iniisip ni Ritz na dapat silang magpahinga dahil buong araw na silang nagsasanay, kaya nagulat siya nang sabihin ni Ars na magpatuloy sila. Iniisip ni Ars na lahat ay nagsasanay para maging mas malakas pa lalo, ngunit siya ay wala man lang pinagbago. Pinangunahan ni Ars ang hukbo kamakailan sa kunwaring laban at ito'y nabigo. Marami siyang binasa tungkol sa digmaan, ngunit walang tunay na karanasan si Ars. Dahil dito, siya ay nagugulat tuwing ang mga sundalo ay sumusugod. Alam ni Ars na sasamahan siya ni Ritz at Charlotte sa laban, ngunit nais niyang maging matatag at makatindig para sa sarili. Gaano man kahusay ang bawat isa, kailangan pa rin nila ng isang malakas na pinuno. Dito binunyag ni Roselle na ang lalawigan ng Siths ay gumawa na ng una nilang hakbang at si Lord Lumiere ay humihiling ng agarang aksyon sa Lumberg. Malaking panganib ang lokasyon ng Lumberg pero si Raven ay wala sa kondisyong lumaban. Nagpasya si Ars na siya ang lalaban, ngunit di niya maiwasang manginig sa takot. Nagpakatatag siya at inihayag na pamumunuan ang kanilang hukbo. Siniguro ni Ritz kay Ars na ang pagdating niya ay magbibigay ng lakas ng loob sa lahat at inihayag na sisiguruhin ang unang laban ni Ars ay matagumpay. Kinausap ni Ars ang buong hukbo at ipinaalam na siya ang mamumuno sa kanila. Ngunit biglang lumitaw si Raven at sinabing hindi niya maaaring payagan si Ars na pumasok sa laban sa oras na iyon. Pinunto ni Ars na wala sa kondisyon si Raven, ngunit ipinahayag nitong siya'y masayang papanaw sa paglilingkod sa distrito ng Canary ng Lumberg. Nangatwiran din si Ritz, ngunit sinabi ni Raven na huwag nang makialam. Siniguro ni Ars sa amang siya'y magtatagumpay, pero ipinaliwanag ni Raven na ang problema ay wala pa kay Ars ang itsura ng isang tunay na mandirigma. Hindi alam ni Ars ang ibig sabihin nito, kaya pinalabas ni Raven sa isang sundalo ang lalaki sa dungeon. Ito si Baramorda at itinuturing siyang isang halimaw sa paggawa ng lahat ng pinakamalalang krimen.
Naantala ng sakit ni Raven ang pagpaparusa kay Baramorda, kaya nagpasya itong isagawa ang parusa habang nanonood si Ars. Kung kakayanin ni Ars na mapanood ang mangyayari nang hindi naapektuhan, kikilalanin siya ni Raven bilang mandirigma at papayagang mamuno sa laban. Hindi makapaniwala si Ars habang ginagawa ang mga preparasyon, at iniisip na hindi pa siya nakakita ng sinumang kinunan ng buhay. Pinakita ni Baramorda ang pagiging halimaw nang sabihin niyang kinuha niya ang buhay ng napakaraming batang kagaya ni Ars. Kinwento niyang tinamasa niya ang takot sa kanilang mga mata, at ito'y kinagulat ni Ars. Inutos ni Raven na simulan ang parusa at pinanood ni Ars ang pagpugot sa ulo ni Baramorda. Nagsimulang manginig si Ars dahil 11 pa lang siya, pero ginawa niya ang lahat para manatiling tahimik. Sa kasamaang palad, masyadong marahas ang sandalit nagsimula siyang masuka. Siniguro naman ni Raven na wala siyang dapat ikahiya roon. Ang kanyang reaksyon ay normal sa unang pagkakataon, at inamin ni Raven na ganoon rin siya. Ngunit ang kamatayan ay laging nasa laban, at ang nanginginig sa isang kamatayan ay hindi maaaring mamuno. Ipinahayag ni Raven na siya ang mamumuno, kaya't sinundan siya ng hukbot na iwan na si Ars. Ang mga alagad ni Ars ay nagmadali sa kanya, ngunit sinabi ni Raven na oras na para umalis at dapat silang sumunod. Si Ars ay mag-isa na't napagtanto niyang wala pa siyang naiintindihan. Hindi pa siya handang pumunta sa digmaan at siya ay isang bata lang talaga. Sa conflict boundary, makikita ang paglahok sa laban ng mga alagad ni Raven at Ars. Si Ritz at Raven ay lumalaban sa unang hanay at si Rosel ang nangangasiwa sa formasyon ng hukbo. Naglunsad naman si Charlotte ng napakalaking fireball sa isang pader. Malinaw na nakakaapekto ang karamdaman ni Raven, ngunit lumaban pa rin siya ng buong tapang. Ang kalaban ay mas marami ng 50% sa hukbong Canary, ngunit nagawa ng hukbong Luvent na kunin ang target na kuta sa pamumuno ni Raven. Nagtagal ang laban ng 1 buwan at bumalik si Raven matapos ang kaarawan ni Ars, ngunit masama ang kanyang lagay. Takot ang mga kapatid ni Ars na baka mawala ito't kinausap ni Ars ang mga alagad. Sinabi niya kay Ritz na nasugatan siya sa pagsasanay at nagtanong tungkol sa ama. Ipinaliwanag ni Ritz na matapang na lumaban si Raven, pero ang karamdaman niya ay nakaapekto ng malaki matapos ang laban. Sinisi ni Ars ang sariling kahinaan, kaya di napalitan si Raven, ngunit pinaalala nila sa kanyang may sakit na si Raven noon pa. Gusto ni Ars na sabihan siya sa kondisyon ni Raven at nagtungo na sa pagsasanay. Pinunto ni Ritz na gumagabi na ngunit walang pakialam si Ars doon. Nangangamba sila para kay Ars dahil narinig nilang siya'y lubos na nagpapakahirap sa araw-araw na pagsasanay. Bigla namang nagulat ang lahat sa pagdating ni Lisha sa pintuan nila. Lubos siyang nag-aalala para kay Ars dahil napansin niya ang pagbabago sa mga sulat na ipinapadala nito kamakailan. Ang mga sulat niya ay karaniwang positibo, na tila lumamig ngayon. Nagtataka siya kung anong problema, kaya hiniling ni Ritz na huwag siyang masaktan dahil mayroong mga dahilan si Ars. Nalungkot si Lisha at sinabing hindi siya nasasaktan, bagkus ay nag-aalala lang. Desperado siyang malaman kung anong mali, kaya pumayag ang lahat na sabihin. Sinabi nila ang tungkol sa pagpaparusa pati pagsisi ni Ars sa sarili sa paglala ng kalagayan ni Raven. Sinisi naman ni Lisha ang sarili dahil hindi niya agad natulungan si Ars, kaya nakiusap siyang sabihin kung nasaan ito. Nagmadali si Lishang makita si Ars, ngunit ito'y nasa gitna ng matinding pagsasanay. Matapos matumba ay sinabi kay Ars na hindi na niya kaya pang tumanggap ng karagdagang pagsasanay. Tumanggi si Ars na huminto't pinuntong ang ama ay lumaban sa digmaan sa mas masamang kalagayan. Desperado si Ars na protektahan ang lahat tulad ng ama, kaya patuloy siyang nagsanay. Nagulat ang iba nang hindi pumunta si Lisha upang kausapin siya, kaya ipinaliwanag niyang hindi iyon ang tamang panahon. Bigla namang sinabi sa grupo na muli nang bumalik ang malay ni Raven. Gustong sabihin ni Rosel ang mabuting balita kay Ars, ngunit gusto munang kausapin ni Raven ang 3 alagad. Kinausap sila ni Raven ng kaswal at nagtaka si Charlotte kung sino ito. Ipinaliwanag ni Raven na hindi siya nagsasalita bilang Panginoon at gusto lang niyang malaman kung gusto nila ang naging buhay roon. Parang langit ito para sa kanilang ikinatuwa ni Raven, ngunit may masama siyang balita. Binanggit niyang di na siya tatagal sa mundo't may gusto siyang sabihin sa kanila. Hindi niya inaasahan ng una silang dalhin ni Ars, ngunit sila ay naging mahalagang haligi sa teritoryo. Masaya si Raven na nakilala sila, at siya'y natutuwa sa lahat ng nakamit na nila. Wala silang masabi at binunyag ni Raven na may gusto siyang hilingin sa kanila. Hindi pa malakas si Ars para sa laban at masyadong mahihirapan kung iiwan sa kanya ang pamumuno. Ngayon lang nang siya'y nasa katapusan na nang naunawaan ni Raven kung gaano karami ang hindi nagawa. Naisa na ni Raven na nadala niya si Ars sa digmaan ng mas maaga.
Maaari niya sanang ipakita kay Ars ang marahas na mundo habang naroroon pa upang maprotektahan si Ars mula sa mga ito. Huli na para doon, kaya hiniling ni Raven sa tatlong suportahan si Ars. Hindi siya humihiling bilang Panginoon kundi ay humihiling bilang ama. Masaya siyang naging anak si Ars kaya nakiusap siya sa kanilang pagbigyan nila ang kahilingan. Pinuri ni Rosel si Ars sa pag-aayos ng relasyon sa ama kaya ipinapahayag niyang gagawin ang lahat ng makakaya upang tulungan si Ars. Ipinaliwanag ni Charlotte na si Ars ang nagbigay ng kahulugan sa buhay niya at di siya maglilingkod sa iba. Ganoon rin si Ritz at sumumpa siyang lalaban para kay Ars kahit pa ikamatay. Lahat sila'y susuportahan si Ars at pinasalamatan nila si Raven sa pagtanggap sa kanila. May hiling si Ritz kay Raven at pumayag ito kaya sinabi ni Ritz kay Lishang kakausapin siya ni Raven. Humingi ng tawad si Lisha sa pagkikita sa unang pagkakataon sa ganoong sitwasyon, ngunit nagulat siya nang malaman na sila'y nagkita na noon. Iniisip ni Raven na siya ay babaeng labis na maingat lang nang unang makita niya ito, ngunit agad niyang napansin ang kabutihan sa kanya. Gusto ni Raven na makasama ni Ars ang tulad niya, kaya hiniling niya ang kasal nila. Nag-aalala si Raven na hindi siya masaya sa mga kakulangan ni Ars, ngunit iyon ang huli nitong iniisip. Inamin niyang ang kabaitan ni Ars ay maaaring maging problema, pero alam niyang nagtatangka na itong lampasan iyon para maging tulad ni Raven. Masaya si Raven na marinig ang mga salitang iyon kay Lisha, at malinaw na nahulog na siya kay Ars. Inamin ni Lishang mahal niya si Ars ng buong puso, kaya nagpasalamat si Raven. Hiniling ni Raven na makita si Ars at umalis na si Lisha at nagpasalamat kay Ritz na nagkita sila ni Raven. Nang mag-isa si Ritz, ang kanyang isip ay nababalot ng lahat ng mga alaala niya tungkol kay Raven, kaya siya ay napaiyak. Paglaon, si Ars ay masayang pumunta sa ama, at natutuwa siyang bumuti na ang pakiramdam nito. Inulat ni Ars na siya ay gumawa ng pananaliksik tungkol sa sakit ni Raven, at may ilang mga lunas na gusto siyang subukan. Binanggit ni Ars ang isang doktor na maaaring makatulong ngunit pinahinto siya ni Raven. Naalala ni Raven ng kaedad si Ars at tumakas sa tahanan para magtungo sa lungsod dahil sa tiranong namumuno sa kanyang nayon. Nagkataong bumisita ang gobernador ng Mission sa lungsod at ang pinakamalinaw na alaala ni Raven ay kung gaano ito karangal. Namangha si Raven at nagnais na maging tulad niya na maaaring maging gobernador at mamuno sa maraming mga sundalo. Pinag-aralan ni Raven ang espada at naging sundalo. Lumaban siya ng buong puso at nakilala sa kanyang mga nagawa. Sa huli, siya ay tinalaga ni Lumiere at di niya namalayang may sarili na siyang teritoryo. Mahalaga sa kanya ang lahat ng tao sa Lamberg at tinuon niya ang buhay sa proteksyon nila. Nabahala si Ars nang umubo si Raven at ipinahayag ni Raven na alam niyang sinisisi ni Ars ang sarili sa kanyang kalagayan. Tiniyak ni Raven na hindi niya iyon kasalanan dahil ito ang buhay na pinili niya. May hiling si Raven kay Ars at sinabi ritong alagaan ang mga tao sa Lamberg. Nagsimulang umiyak si Ars ngunit pinigilan niya ang sarili at inihayag na gagawin niya ang hiling ng ama. Nakita ni Raven ang kahandaan sa mata ni Ars kaya naisip niyang ang pagiging anak niya ay malaking pasanin. Kinontra ni Ars ang kaisipang iyon dahil masaya siyang anak ni Raven. Binali ni Raven ang kalungkutan sa pagtatanong kung kumusta sila ni Lisha at nag-usap tungkol sa nakaraan. Nag-usap lang sila ng buong gabi at paglaway sumali rin ang iba pang miyembro ng pamilya. Sa kasamaang palad, kinabukas ay wala na si Raven. Nang gabi, pinagpaalam ni Ars ang mga kapatid sa ama bago malagak sa huling hantungan. Nagsimulang umiyak si Ars at nagbigay ng talumpati sa kahangahangang ama niya. Ipinaalam niyang pinagkatiwala sa kanya ang pangangalaga sa lahat ng tao sa Lamberg. Inaamin ni Ars na di siya kasing lakas ng ama, ngunit nangako siyang magmamalasakit higit kanino man at sumumpang poprotektahan sila. Hiniling niya ang tulong nila at hinimok siya ng lahat sa pagsasabing gagawin nila ang lahat para matulungan siya. Sa sandaling yon, nagkaroon si Charlotte ng alaala ng kanyang pagsisikap sa labanan. Sinabihan siya ni Raven na itabi ang desperasyong iyon sa pagkakataong si Ars ang nasa laban at nangakong gagawin yon. Nagkaroon naman si Rosel ng alaala nang siya'y magpuyat sa pag-aaral at sinabi niya kay Raven na gusto niyang matuto ng marami upang makatulong kay Ars. Pinaalala ni Raven na marami siyang panahon, kaya maaari niyang gamitin ang oras na yon kasabay si Ars. Nalungkot si Lisha sa alaala niya, ngunit masaya siyang makitang magkakalapit sila sa sandaling yon. Nagpasalamat si Ars sa kanilang suporta at humiling sa ama niyang bantayan sila. Pinatatag ni Ars ang sarili sa pagharap sa lahat at inihayag na siya na ngayon ang Panginoon ng Sambahayang Leuven. Yumuko ang lahat sa kanya at sinabing ang alamat ng Sambahayang Leuven ay magsisimula na.
Sa ibang lugar, may babaeng narinig ang ilang lalaking pinag-uusapan ang asasinasyon at hiniling sa mga itong ikwento ang nangyari. Makalipas ang 3 buwan, sinabi ni Ars sa amang lahat ay tumutulong para magampanan niya ang tungkulin. Alam ni Ars na di niya magagaya ang ama, ngunit nangako siyang gagawin ang makakaya sa sariling paraan. Nagtipon ng mga pinuno para parangalan si Raven at ihayag ang pag-upo ni Ars bilang pinuno ng Loven. Nangako si Ars na gagawin ang lahat para punan ang tungkulin at namangha ang mga pinuno sa kumpiyansa sa mata niya. Kaantas na rin nila si Ars ngayon at siya'y nagalak nang sabihin nilang umaasa sila ng kadakilaan mula sa kanya. Ang digmaan sa pagitan ng magkapatid ay nagsisimula na't ipinaalam ni Minas sa lahat ang sitwasyon. Ang nakababata ay mas marami ang sundalo pati resources kaysa kanila at siya ang may hawak sa kabisera ng probinsya ng Mission. Ang nakatatanda ay kontrolado ang lungsod ng kalakalan ng Templar na nagbibigay ng ekonomikong superioridad kaya ang kapangyarihan nila ay halos pantay. Ibig sabihin, ang mga paligid na distrito ay may malaking papel kaya sinusubukan ni Lord Coran na makuha ito. Ang problema ay may isang domain na ayaw makipagtulungan. Ang domain ay tinatawag na Perrina at ang lokasyon nila ay nasa gitna ng mahalagang rutang kailangan para sa pagpapatakbo ng mga supply sa unang hanay. Gusto nilang umiwas sa walang kabuluhang laban pero mahalaga ang ruta kaya nagpasya silang sakupin ang Perrina. Ginulat sila ni Ars nang humiling siyang mabigyan ng pagkakataong subukan muna ang isang bagay. Makikita nang naging suspetsoso si Rosel sa paraan ng pagkilos ng hukbo ng kanilang kalaban. Sumang-ayon si Ritz ngunit hindi sila sigurado kung ano ang mali. Ang alam lang nila ay ang pag-atake ng hindi sigurado ay delikado kaya nagdesisyon silang mangalap muna ng impormasyon. Upang gawin ito, inirekomenda ni Ritz ang mercenaryong Shadow. Espesyalidad nila ang pagkuha ng intel at usapan ring sobrang husay nila sa paggawa nito. Sumang-ayon sila kaya sinabi ni Rosel kay Ars na banggitin ito sa pulong. Ipinaliwanag ni Ars sa mga Panginoong kakaibang hindi umaatras ang kalaban kahit na napapalibutan sila ng mga kaaway. Nakumbinsi sila ni Ars kaya binigyan siya ng oras upang imbestigahan ito. Pumunta naman sila sa mga batang inalagaan ni Charlotte na nagsilakihan na. Nagpatayo si Ars ng ampunan at tiniyak na tatanggapin ang mga inalagaan ni Charlotte dito. Di lang iyon dahil hiniling niya sa namamahalang tanggapin ang kahit sinong batang walang tahanan. Kinumusta ni Charlotte ang mga bata at ibinahagi nila ang mga plano para sa hinaharap. May gustong sumali sa hukbo ni Lumiere at merong maging magsasaka. Pinasalamatan nila si Ars sa pagbago ng buhay nila ngunit pinunto niyang pinapadala ni Charlotte ang sweldo para sa kanila. Nagpasalamat sila rito at nangakong paghuhusayan ang lahat. Naisip ni Charlotte na dalhin silang lahat sa Lambert, ngunit napagtantong sa ngayon ay mas angkop ang lugar na yon. Ang pagtira sa malaking lungsod ay magbibigay ng oportunidad at dapat maranasan nila ang mga bagay. Nagulat naman si Ars nang biglang lumitaw si Licia sa kawalan at ipinaliwanag na sumama siya sa kanyang ama. Dali-dali siyang pumunta para kay Ars nang marinig na andoon siya. Hindi alam ni Ars ang gagawin dahil hindi siya handang harapin ito sa kasalukuyang oras. Namangha si Licia sa ampunan at natuwa siya dahil tila sumusunod ang kaligayahan kay Ars saan man siya magpunta. Isang ulila ang nadala at nadumihan ang damit ni Licia kaya nangako si Ars na bibili na lang ng bago para sa kanya. Kalmado lang si Licia dito at hiniling pa niyang sumali sa laro ng mga bata. Nais ng alagad na wag na, ngunit hinangaan siya ni Ars dito. Nang gabing yon, ipinaliwanag ni Ars na si Ritz ang magpapakilala ng kanilang grupo sa mercenaryong Shadow. Kung pumayag silang makipagkita rito ay kakausapin sila ni Ars tungkol sa isang trabaho. Gusto sana ni Lee siyang sumama, ngunit pinunto ni Ars na maaari itong maging peligroso. Kaswal na sinabi ni Licia na naroroon naman ang backup ni Ars at sigurado rin kaya naman silang maprotektahan ni Ritz. Pumayag si Ars at ipinaliwanag na isasama siya kung pumayag ang mercenaryong makipagkita sa kanya, ngunit nagulat si Ars nang sabihin ni Liciang mananatili kasama sila. Pinilit siya ni Licia at nagtungo si Ars upang maghanda ng silid para sa kanya. Sinabi ng baliw na babaeng walang kasong magsama sila pero tumanggi si Ars. Ipinaliwanag ni Charlotte na sa silid niya mananatili si Ars at nakita ni Ritz ang kakaibang sandali. Sinabi ni Charlotte kay Rosel na kasama siya at humingi ng tawad si Ritz sa maliit na kaibigan at umalis. Kinabukasan ay pagod ang mga lalaki dahil hindi sila nakatulog ng maayos mula sa kalikutan ni Charlotte. Dumating si Ritz at pinaalam niyang natanggap ang balita mula sa Shadow at nagpaalam sila sa mga ulila. Binanggit ng mga batang baka wala na sila doon sa sunod na pagbisita dahil narating na nila ang kanilang mga pangarap. Umalis na ang grupo at napansin ni Ars na tila maganda ang timpla ni Charlotte.
Ipinaliwanag ni Ritz na nakuha niya ang koneksyon sa Shadow dahil sa dati niyang grupo ng mersenaryo. Ang mga grupo ng mersenaryo ay nagpapasa ng trabaho sa isa't isa dahil sa iba't ibang espesyalidad. Ang grupo nila ay sumasali sa harapang laban, at ang Shadow ay mas bihasa sa covert operations, intelligence, espionage, at minsay asasinasyon. Nagulat si Ars sa narinig at napagtantong nakakatakot ang Shadow. Sa sandaling yon, sinabi ni Ritz na may ikinababahala siya. Narinig niyang nagbitiw na ang lumang pinuno ng Shadow at pinalitan ito ng isang mas bata. Ang taong ito ay napakahusay at ang Shadow ngayon ay mas maasahan kumpara sa nakaraan. Tila hindi naman ito malaking problema para kay Ars, kaya sinabi ni Ritz na ang leader ay kumukuha lang ng trabahong interesado sila. Inakala ni Ars na kailangan lang nilang magbayad ng malaki pero hindi iyon ang kaso. Ang issue ay di nila alam kung anong uri ng trabaho ang gusto ng leader. Umaasa si Lord Lumir sa kanila kaya determinado si Ars na kunin ang mga mersenaryo sa trabaho. Dumating sila sa bar upang makipagkita sa mga mersenaryo, ngunit sinabihan silang umalis dahil puno sila. Namangha si Ars nang sabihin ni Ritz ang sikretong pahayag at pinapasok na sila. Tinitigan sila ng lahat kaya humingi si Charlotte ng pahintulot na sunugin silang lahat gamit ang fire spell. Tinanggihan ang hiling niya at umorder na lang sila. Napagtanto ni Ars na ang mersenaryo ay espesyalista sa pagkalap ng impormasyon, kaya maaaring pinapanood na sila ng leader ngayon. Gagamitin na niya ang abilidad para hanapin ang leader ng ipaalala sa kanyang umorder na. Sa sandaling yon, nagkaroon ng takot sa mukha si Ars nang gamitin niya ang kakayahan sa waitress. Ayaw niyang magpahalata kaya kalmado lang siyang umorder, at nagsabing pupunta saglit sa banyo. Nang mag-isa na roon, si Ars ay nanginig sa takot, at naisip niyang marahil ay may mali sa kanyang appraisal skill. Pero nang ginamit niya ito kay Ritz ay tila wala namang problema. Si Ars ay natakot dahil ang waitress ay may prowess na 92 at katalinuhan na 90. Nakakamanghang stat iyon, pero mas nakakagulat na ang waitress ay isang 22 taong gulang na lalaki. Bigla itong bumunot ng patalim at inutusan si Ars na sabihin kung paano na lamang siya ang leader ng Shadow. Hindi sumagot si Ars at dumating si Ritz para iligtas siya. Galit si Ritz at nagtaka kung alam ba nito kung sino ang inatake. Nagtaka ang lalaki kung bakit alam ni Ritz na dapat itong iligtas, at nagtaka rin si Ars. Dumating si Lisha at pinuntong dapat tanggapin ng leader ang trabaho pagkatapos ng masamang pagtrato kay Ars. Nagmatigas ito at nagtanong kung anong gagawin nila kung tatanggi siya. Ayaw niyang may makaalam ng pagkakakilanlan at iniisip na gamitin ang lahat ng alam para puksain si Ars at tumakas. Pinunto ni Lisha sa lalaking si Ritz ay naroroon kaya magiging mahirap lang para sa leader na makatakas na nananatiling buhay. Nagulat naman si Ars nang mapagtantong nasa negosasyon sila at di siya kasali. Pinilit pa rin itong tumanggi kaya sinabi ni Lishang nagtatanim siya ng galit. Nang banggitin ng lalaki ang pagtapos kay Ars kanina, inihayag ni Lishang kung sakali ay hahabulin ito hanggang sa pinakamalayong dako ng mundo at tatapusin siya. Hindi pa natakot ng ganoon si Ars rito at tumawa ang leader habang humihingi ng tawad sa ginawa. Nais niyang malaman kung paano nalaman ni Ars na siya ang leader dahil perpekto ang pagpapanggap niya. Binunyag ni Ars na mayroon siyang appraisal skill na nagpapahintulot sa kanyang maunawaan ang mga kakayahan ng ibang tao. Nahirapan ang lalaking maniwala, ngunit nagulat siya nang tawagin siya ni Ars na masak. Si Ars naman ang nagulat nang sabihin ng leader na napakatagal na nang itinapon niya ang pangalang iyon. Siya na ngayon si Pham, pero ang katotohanang alam ni Ars ang orihinal niyang pangalan ay patunay na totoo ang sinasabi niyang skill. Sumang-ayon si Pham sa trabaho at umaasang hindi na muling makikita si Lishang magalit muli. Pinunto ni Ars kay Pham na hindi pa niya alam ang trabaho, ngunit ipinaliwanag nitong alam na niya ang lahat ng dapat malaman. Kaya niyang sukatin ang isang tao sa pagsuri lang sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kaso ni Ars, kasama niya ang sobrang lakas na si Ritz, at si Lisha ay nakakatakot para sa kanyang edad at lubusang tinatangi si Ars. Kinumpara ni Pham ang pagtrabaho ditong parang pagtaya sa panalo. Ipinaliwanag ni Lishang napansin niya ang mukha ni Ars nang tignan ang inaakala nilang waitress. Sinabi niyang marahil napansin nitong iyon ang leader kaya nagpasya si Ritz na sundan siya. Pinasalamatan ni Ars ang pagligtas sa kanyang buhay at maasahan talaga si Lisha. Ipinaliwanag ni Ars ang detalye at nagpresyo lang si Pham ng isang ginto dahil ito ang una nilang trabahong magkasama. Nagulat si Ars nang marinig na 5 araw lang ang kinakailangan upang makuha ang impormasyon. Pinaalala ni Pham na ito ang espesyalidad kaya nasabik si Ars sa kung ano ang malalaman niya.
Makikita naman kung anong nangyari nang bumalik ang tatlo sa ibang kasama at ipinaliwanag ni Ars na natagpuan nila ang leader ng Shadow. Natuwa si Charlotte nang marinig na tinanggap nito ang hiling at gusto ring makilala ang leader balang araw. Bumalik rin si Pham bilang kanilang waitress at nagbigay kay Charlotte ng libreng pancake. Namangha si Ars sa presensya nito at di niya mahuhula ang leader siya ng Shadow kung hindi pa nakita ang stat nito. Makalipas ang 5 araw, tinagpo ni Ars si Pham na mag-isa dahil ang ibang miyembro ng Shadow ay nasa misyon. Nagulat si Ars na marinig na sinolo ni Pham ang investigasyon at napagtantong ang kahusayan ni Pham ang dahilan kung bakit siya ang leader ng Shadow. Masaya si Ars na ang misyon ay matagumpay, ngunit hindi maiwasang maisip kung paano niya ito nagawa ng mabilis. Sa kasamaang palad, iyon ay lihim, ngunit marami pang sasabihin si Pham. Ang rason kung bakit ang Perrina ay di papanig kay Kuran ay dahil parte sila ng kasunduan. Sa dokumentong nakuha ni Pham ay makikita ang lagda ng lahat ng maharlikang pumanig kay Lord Vasmark. Biglang nagulat si Ritz nang makilala niya ang isa sa mga lagda pati ang selyo nito. Ito ay mula sa distrito ng Masa na merong malaking populasyon. Andito rin ang isa sa malaking infantry sa kontinente. Sila ay makapangyarihang kaalyado sinuman ang panigan at swerteng ang distrito ng Masa ay pinili si Lord Kuran katulad rin nila. Gayunpaman, ang kanilang selyo sa dokumentong nangangako ng suporta kay Vasmark ay nangangahulugang nagtaksil ito sa kanila. Ang problema ay kung sakaling sakupin nila ang Perrina, malamang ay atakihin sila ng Masa mula likod. Iniisip ni Pham na maaaring alam ito ng Perrina at napagtantong ang pagpanig kay Kuran ay mali. Iyon ang rason kaya ayaw nilang tumulong. Nais ni Ritz na patunayang tunay ang dokumento sa kung paano ito nakuha ni Pham pero hindi niya nilalantad ang mga pamamaraan kahit pa sa pinagkakatiwalaang kakampi. Sinabi ni Pham na nakuha niya ang dokumento sa lugar ng pinuno kaya humingi ng tawad si Ritz sa pagdududa. Tapos na si Pham roon at hinayaan niya silang kunin ang dokumento at iniisip ni Ars na ayos siya. Magbabayad na si Ars ngunit sinabi ni Pham na hindi na dahil masama ang pagtrato niya kay Ars noon. Gusto ni Pham na ituring itong paghingi ng tawad at puhunan sa hinaharap kaya nangako si Ars na magbabayad ng ekstra sa sunod. Ipinaalam na ni Ars at Ritz kay Lord Lumir ang kataksilan ng Masa. Nagulat si Lumir sa balita at napagtanto niyang hindi magiging madali ang gawing kaalyado ang Perrina. Pinakita ni Minas ang dokumento sa mga Panginoon at nagpasalamat si Lumir kay Ars sa pag-iwas sa malaking kamalian. Nagpasya si Lumir na dapat kumonsulta kay Kuran at nais niya ang tulong ni Ars. Gayunpaman, biglang sinabi ni Minas na may kakaiba tungkol sa kasunduang iyon. Ang lagda at selyo ng distrito ng Masa ay tila hindi tama. Hinambing niya ito sa tunay na selyo at lagda nila at may malinaw na pagkakaiba. Lahat ng iba ay tama, ngunit ang selyo at lagda ng distrito ng Masa sa kasunduan ay tila pineke. Nilinlang ang Perrina para maniwalang tinaksil sila ng Masa, na tanging dahilan ng pagpanig nila kay Vasmark. Matalas ang mata ni Minas at tiniyak ni Lumir sa lahat na maaari nilang pagkatiwalaan ang sinabi niya. Nabilib si Ars na may ganitong skill si Minas. Ang appraisal niya ay nagpapakita ng mga stat, ngunit hindi ang mga espesyal na skill ng isang tao. Hindi maunawaan ni Ars kung bakit pinipilit ang kasinungalingan dahil bandang huli ay mabibisto rin naman. Iniisip ng ibang para ito sa dagdag na oras. Kung atakihin nila ang Perrina, ay mananalo sila, ngunit tatagal ito dahil sila'y lalaban pabalik. Ang mahalaga lang sa mga nasa likod ng kasinungalingan ay makuha ang Perrina sa kanilang panig sa ngayon. Ang Perrina ay maaaring idispatcha na nangangahulugang ang tunay nilang layunin ay ang mga explosion magistones. Ito ay napakahalagang magistones na matatagpuan lang sa Perrina at sa 3 iba pang mga distrito. Kapag naayos, ang mga magistone ay nagpapahintulot sa paggamit ng makapangyarihang magic at mas makapangyarihang mga armas. Ito marahil ang habol ni Vasmark at lahat ay nagulat nang sabihin ni Rosel na nangangahulugan itong hindi nila maaaring atakihin ang Perrina. Kung pahihinain nila ang isa't isa sa pag-atake, sila ay mahuhulog lang sa mga plano ni Vasmark. Ang tanging opsyon ay sabihin ito sa Perrina at kunin sa kanilang panig. Ang problema ay lahat ng mga mensaherong ipinadala doon ay pinaalis lang rin. Di naglaon, makikitang pumunta si Ars upang makipagtagpo sa pinuno mismo ng Perrina. Sinabi ni Ars na alam niya ang tungkol sa kasunduan at ipinapahayag na nais ng Lambert na pumanig kay Vasmark. Umakto si Ars na tila hindi niya alam na ang selyo ng Masa ay pikit sinabi sa pinunong si Lumir din ay gustong pumanig kay Vasmark. Natuwa ang pinunong malaman na ang Lambert ay nasa ilalim ng isang maasahang leader at sinabing siya mismo ang kakausap kay Vasmark. Sigurado siyang tatanggapin ang Lamberg sa kanilang panig.
Gayunpaman, sinabi ni Ars na may ilang tanong siya. Kinumpirma ng pinunong ang naging kasunduan ay tunay dahil ito ay ibinigay mismo sa kanya ni Vasmark. Pinunto ni Ars na ang pinuno ng masa ay tapat kay Kuran at tinanong kung bakit ito nagtaksil ngayon. Sumagot itong ang pagtataksil ay normal sa digmaan, ngunit patuloy pa rin si Ars sa kung bakit pumanig ang masa kay Vasmark kung mapapaligiran lang sila. Sa lahat ng pagtatanong ay napagtanto ng pinunong ang pulong na ito ay kalokohan. Inutos niyang dakpin si Ars ngunit nagpakita si Ritz upang protektahan si Ars. Ipinaliwanag ni Ars na hindi sila makikipaglaban kaya tinanong ng pinuno ang pakay niya. Ginulat ni Ars ang lahat ng ipakita niya ang pinuno ng masa upang ipaliwanag ang kanyang sarili. Makikita namang ang ideyang iyon ay kay Rosel. Pinakita nila ang dokumento sa pinuno at siya'y nagulat dahil hindi siya pumirma sa kasunduan. Hiling ni Ars na magsulat ang pinuno ng liham para madala niya sa pinuno ng Perrina, ngunit nagalit ang taong ito. Galit siyang may pumeke ng selyo ng masa at ipinahayag niyang pupunta mismo sa pinuno ng Perrina para ipahayag ang katotohanan. Ginawa niya yon at sinabing siya'y naglingkod kay Lord Kuran mula umpisa, kaya magpapatuloy siyang gawin ito hanggang sa dulo. Dahil sa impormasyon, napaisip siya kung papanig pa rin ang Perrina kay Vasmark. Gusto ng pinuno ng Perrinang pumanig kay Kuran nang malaman ang katotohanan, ngunit napaisip siya kung tatanggapin ulit sila ni Kuran. Hindi sigurado ang pinuno, ngunit alam niyang ang distrito ng masa ay may malaking populasyon. Maraming tao siyang dapat protektahan at sigurado siyang ganoon din ang pinuno ng Perrina sa kanyang nasasakupan. Ang problema niya ay ang pinuno ng Perrina ay madaling naloko at hindi sinuri kung tunay ba talaga ang kasunduang iyon. Namangha si Ars sa presensya ng pinuno ng masa at napagtantong dapat siyang umangat sa ganoong antas. Pinuri ng pinuno ng masa si Ars sa pagbibigay liwanag sa sitwasyon, kaya iniwan niya rito ang desisyon kung tatanggapin ang Perrina. Aminado si Ars na madaling naloko ang lalaki, ngunit hindi niya nais mang takwil ng sinuman sa isang mali lang. Alam ni Ars na maaaring mababaw, ngunit masaya siyang naayos nila ang mga bagay nang hindi nagkakaroon ng laban. Inihayag ni Ars na maaari silang maging kaalyado at ang pinuno ng Perrina ay nangakong maglilingkod. Wala nang pag-uusapan at nagpasalamat si Ars sa pinuno ng masa sa pagdating. Nagpasalamat rin ito kay Ars dahil nakita niya ang plano ng kaaway at naayos ito ng walang dumanak na dugo. Natutuwa siyang makitang ang distrito ng Canary ay nadagdagan ng mahusay sa pamumuno. Di paglaon, sinabi ni Ars ang lahat sa ama. Bukod sa lahat ng magandang balita, nalaman ni Ars na nakakuha si Vasmark ng malaking bilang ng explosion magistones mula sa distrito ng Perrina. Dumating si Ritz at Rosel at pinuri sila ni Ars sa pagtulong para maresolba ang issue ng walang nasasaktan. Alam ni Ritz na may iniisip si Ars ngunit sinabi lang ni Ars na alam niya kung ano ang dapat gawin. Ang problema ay posibleng mahirap itong maisakatuparan. Ang mga pinunong nakilala kamakailan ay desperadong protektahan ang mga tao at nais ni Ars na maging malakas tulad nila. Gayunpaman, kung wala ang mga kaibigan ay ramdam ni Ars na wala siyang magagawa sa sitwasyon. Sinabi ni Ritz na huwag siyang mag-alala dahil lagi silang mananatili sa tabi niya. Ang dapat lang gawin ni Ars ay kung anong tama. Biglang sinabihan si Ars na dumating si Lord Lumiere sa puntod ni Riven. Humingi ng tawad si Lumiere sa hindi pagdalaw agad at sinabi na nais ni Lord Kuran na makipagkita kay Ars. Nagulat si Ars dahil siya'y leader lang ng maliit na teritoryo at si Kuran ay malaking personalidad. Iniisip ni Ars na di siya nararapat pero sinabi ni Lumiere na ipinaalam niya kay Kuran ang nangyarit nagka-interes si Kuran kay Ars. Tinanggap ni Ars ang desisyon at plano niyang maghanda para sa pagdating ng araw na iyon. Ngunit laking gulat niya nang ibunyag ni Lumiere na siya ay makikipagkita na kay Lord Kuran ngayon. Iniisip ni Ars na ito ay biglaan, ngunit hinimok siya ng mga kaibigan at pinuntong ito ay pagkakataon para sa kanya na umangat sa mundo. Binigyan nila si Ars ng kumpiyansa at ipinahayag nitong handa na siya. Kalaunan, nag-iisip si Charlotte kung ano ang isusuot niya para sa isang party, ngunit siya ay nagulat nang sabihin sa kanyang ang iba ay umalis na. Iniwan siya upang bantayan ang bahay, kaya nagpa siya si Ritz na dalhan siya ng regalo. Di pa rin makapaniwala si Ars na maimbitahan kay Lord Kuran dahil maaari itong maging sunod na gobernador ng Mission. Inimbitahan ni Kuran ang mga maharlika at Panginoon mula sa buong lungsod ng Semplar. Iniisip ng mga itong sinusubukan niyang itaas ang moral gamit ang party bago ang digmaan. Kinakabahan si Ars sa pagtitipong ito ng mga ilit at sinabi niya sa sariling huwag siyang magkakamali. Malaki ang Semplar at ang kastilyo ay nasa taas ng burol.
Nais ni Ars na maabot ng Lamberg ang ganoon at pinunto ni Ritz na ang party na ito ay isang bihirang pagkakataon para makilala si Ars. Sa party, nagtanong ang lahat kung sino ang maliit na bata. May nagtipon sa paligid ni Lumiere at namangha si Ars sa impluwensya niya. Biglang napunta ang atensyon ng lahat kay Kuran nang pumasok siya sa silid. Namangha si Ars sa presensya niya at agad ginamit ang appraisal ability niya kay Kuran. Hindi pa kailanman namangha si Ars sa mga stats, at tiyak na ito'y akma para sa isang pinuno ng Templar. Ang leadership niya ay 99 at alam na ni Ars kung bakit dito pumanig si Lumiere. Sinasabing ang mas batang kapatid ni Kurang si Basmark ay mas kahanga-hanga kaya napaisip na lang si Ars tungkol dito. Natakot si Ars na maaaring may nagtatangkang pabagsakin si Kuran sa mga balita dahil ibig sabihin ay may malaking kadilimang kumikilos. Binati ni Kuran ang lahat at ipinaliwanag na ang pagkawala ng ama ay nagdulot ng malaking panganib sa buong misyon. Ang ugat ng panganib ay ang batang kapatid na si Basmark na gusto ng digmaang kukontra sa pagmana ni Kuran sa pamamahala. Ang imperyo ng Summerforth ay humina sa paglipas ng mga taon at hindi rin ito manghihimasok sa digmaan. Dahil hindi na gumagana ang Summerforth bilang imperyo, gumawa si Kuran ng nakakagulat na desisyon. Tatalunin niya si Basmark, pag-iisahin ang misyon, at lilikha ng bansang misyon. Walang ideya si Ars na nais ni Kuran magdeklara ng kalayaan, at inamin ni Kuran na ang ganitong bagay ay madaling sabihin. Gayunpaman, kumpiyansa si Kurang magagawa ito kung magtutulungan sila. Hiniling niya ang tulong ng lahat at masaya silang sumang-ayon. Nagulat naman si Ars nang tawagin siya ni Kuran para lumapit. Nagpakilala sila at sinabi ni Kuran kay Ars na tumayo sa tabi niya upang makita siya ng lahat. Ipinaliwanag ni Kuran na lumikha si Basmark ng peking kasunduan pero napigilan ni Ars ang plano. Nagulat ang lahat nang marinig na isang bata ang gumawa nito, ngunit pinunto ni Kuran na ang edad ay walang halaga. Mas mahalaga ang nagawa at mas maraming nakamit si Ars kaysa sinuman sa party. Pinapalakpak sila ni Kuran kay Ars at nagpasalamat si Ars. Nagpatuloy ang party at naghanda si Ritz na bigyan ng pagkain si Ars. Medyo marami, ngunit ipinaliwanag ni Ritz na si Ars ay gumugol ng maraming oras sa mga tao kaya wala siyang oras na kumain. Dinala ni Ritz ang pagkain, ngunit tila di okay si Ars. Lumabas si Ars upang huminga at iniisip na bukod sa pagprotekta ng teritoryo, ang Panginoon ay dapat ring makisalamuha. Biglang nagulat si Ars nang lumitaw si Kuran at kumustahin siya. Narinig ni Kuran na nakakuha si Ars ng mga talentadong alagad at gumawa rin ng ibang magagandang bagay. Bihirang marinig ni Kuran si Lumiere na magkwento ng ganoon, kaya marahil ay matalas ang mata ni Ars sa talento. Mapagpakumbaba pa rin si Ars at pinuri ang mga alagad dahil sa kanilang galing. Nagulat siya nang marinig na sobrang tiwala si Kuran sa narinig niya't nais ring ibigay ni Ars ang opinyon sa mga tauhan. Sinuri na sila lahat ni Ars kanina, ngunit wala talagang nakakuha ng kanyang pansin. Di alam ni Ars ang sasabihin at sinabi na lang ang totoo. Ibinunyag niya kay Kuran na wala siyang nakitang may espesyal na talento. Inakala ni Kuran na ibig sabihin nito ay mas talentado ang mga tauhan ni Ars at ipinaliwanag ni Ars na tama siya. Tumawa lang dito si Kuran at sumang-ayon sa kanya. Ang mga tauhan ni Kuran ay tapat at may motibasyon, ngunit kulang sa likas na talento. Kinumpirma lang ng pagsusuri ni Ars ang alam na niya. Ang kakulangan sa talento ay mahirap sa paparating na digmaan dahil maraming matatalinong tao sa kalaban. Mas malakas ang militar at mas maraming pondo ang panig ni Kuran, ngunit aminado siyang hindi ito mahalaga sa kamay ng karaniwang pinuno. Nakahinga si Kuran sa bagong talento kay Ars at mataas ang inaasahan rito. Idineklara ni Kuran na kung husayan ni Ars at manalo sila sa digmaan, gagawin niya si Ars na pinuno ng distrito ng Canary. Nagulat si Ars at natakot kung anong ibig sabihin nito kay Lumiere. Hindi ito problema dahil matagal na ring plano ni Kuran na bigyan si Lumiere ng mas malaking teritoryo. Bago umalis, tinanong ni Kuran kung pwedeng kunin ni Ars ang mga tauhan, pero naintindihan niya nang sabihin nitong mahalaga sila sa kanya. Inimbitahan ni Kuran si Ars sa sunod na konseho ng digmaan dahil nais niya ang opinyon nito. Hindi lang iyon dahil hiniling din ni Kuran na tulungan siyang humanap ng talento. Di makapaniwala si Ars na umaasa si Kuran sa kanya't nangako siyang magsisikap para sa inaasahan sa kanya. Samantala, sinabi kay Basmark na nabigo ang kanilang plano na pagurin ang mga puwersa ni Kuran. Gayunpaman, nakatipon sila ng maraming Magistones, kaya maganap man ang digmaan ay madali silang mananalo. Ipinaliwanag ng tauhan ni Basmark na malabong matalo sila, ngunit hindi ito sapat para kay Basmark. Sinabi niyang hindi lalaban kung hindi garantisado ang panalo.
Nagtaka si Basmark kung nasaan si Myrtle at sinabi sa kanyang marahil ay lasing ito sa kung saan. Idineklara ni Basmark na iiwan na ang nakaraan at gusto niya si Myrtle sa kanyang tabi. Iniisip nilang masama ang ideya, ngunit sinabi ni Basmark na ang kakayahan nito ay higit sa sapat. Ipinaliwanag ng mga tauhan na walang Panginoon na nais siyang kunin dahil naging lasinggera siya, ngunit umaasa si Basmark na tama sila. Pagbalik kay Ars, binigay kay Charlotte ang regalo't nagulat na nais ni Kurang sumama ito sa konseho ng digmaan. Dapat ding maghanap si Ars ng talento, kaya tinanong niya si Ritz kung may alam na epektibong paraan. Nagkaroon sila ng ideyang tanungin si Pham at pumayag itong maghanap. Magdadala si Pham ng mga potensyal na kandidato kay Ars at natuwa siyang walang parusa kung sakaling magdala ng talunan. Nais ni Ars na gawin niya ang pinakamahusay at nag-alok ng 20 ginto kung ang taong dinala ay may talento. Nagbibiro lang si Pham at hahanap siya ng pinakamahusay na talento. May bumangga naman kay Ars at humingi ng tawad. Ang taong ito ay halatang lasing kaya naman binantayan siya ni Ritz. Bigla namang pumasok ang lasing sa bar ni Pham at sinabihan itong sarado sila. Sinabi ng babaeng hindi siya naroroon para kumain kundi ay para maghanap ng trabaho. Nakilala siya ng may-ari bilang dating kainumang si Myrtle at humingi siya dito ng trabaho. Tumanggi ito pero maganda ang ideya kay Pham. Natakot ang may-aring walang mabuting idudulot si Myrtle pero sinabi ni Pham na ipaubaya na lang lahat sa kanya. Nagpakilala si Pham bilang Lin at sobrang saya ni Myrtle nang marinig na siya ay tinanggap. Kinagabihan, galit ang mga customer kay Myrtle sa dami ng pagkakamali kasama na ang maling mga order, at ang mas malala ay dahil umiinom din siya habang nagtatrabaho. Napagod si Myrtle sa araw ngunit tumanggi ang may-aring bigyan siya ng libreng pagkain kapalit ng trabaho. Masama ang trabaho niya pero ayos lang kay Pham. Nagtaka si Pham kung paano kumikita si Myrtle noon at sinabing gumagawa siya ng kakaibang mga trabaho. Nagtaka si Pham sa ginagawa niya bago yon, ngunit binalaan siya ni Myrtle na huwag mang usisa. Patuloy na tinawag ni Myrtle si Lin na maliit na bata't ganoon talaga ang itsura niya. Nagpasya si Myrtle na magbahagi ng nakaraan at ipinaliwanag na siya, ang kapatid ay nagsilbi sa matandang lalaki. Gayunpaman, narinig niyang pumanaw na ang matandang ito. Sinabi ni Myrtle na ang pangalan nito ay Amador at nabigla ang may-ari dahil siya ang gobernador ng misyon. Nakakagulat ito't inisip ng may-aring ito ay sinungaling. Ipinaliwanag ni Myrtle na hindi niya gustong manatili sa isang lugar ng matagal kaya naging palaboy ngunit iyon lang ang nais niyang ikwento tungkol sa sarili. Sinabi ni Pham na may magandang trabaho siya para kay Myrtle. Pagbalik kay Ars, nagulat siya dahil agad nakahanap ng mahusay na kandidato si Pham. Hindi pa lumilipas ang isang araw at ang taong ito ay nasa pintuan na nila. Ang grupo ay duda sa mabilis na pagkahanap ni Pham ng mahusay na talento, ngunit nagpasya si Ars na sila na ang huhusga. Dito ipinakilala ni Pham si Myrtle sa kanila at naalala ni Ars na siya ang taong bumangga sa kanya. Wala siyang kaalam-alam sa sinasabi ni Ars at naging malinaw sa lahat na siya ay isang lasinggera. Natakot si Ritz na baka niloloko sila ni Pham, ngunit sinabi nitong naniniwala siyang ka-level nila si Myrtle. Nagsalita si Myrtle ng kaswal at sinabing interesante sila at nagpasya si Ars na gamitin ang kanyang appraisal ability dito. Nagulat siya sa kamanghamanghang stats ni Myrtle at tinawag siyang isang halimaw. Ang talino ni Myrtle ay higit 100 na mas mataas pa kay Roselle. Ang pamumuno niya at kakayahan ay parehong napakataas din. Nagulat si Ars nang makitang kahit ang ambisyon ni Myrtle ay 100 na mas mataas pa kaysa kay Licia na IT lang. Alam ni Ritz ang tungkol rito at sinabi ni Pham na siya ang dating tagapayo ng yumaong gobernador ng misyon. Hindi makapaniwala si Ars na may ganito kahalagang taong naghahanap ng trabaho, ngunit sinabi ni Ritz na hindi dapat kunin si Myrtle. Siya ay kilala at may mga balibalitang pinalaya siya mula sa kastilyo. Ang batang kapatid niya rin ay si Thomas, na kanang kamay ng pinakamalaki nilang kaaway na si Basmark. Sinasabing mahusay siyang general na may skill na mas mataas pa kay Myrtle. Natakot si Ritz na isa siyang espiya, ngunit sinabi ni Myrtle na wala siyang kinalaman sa uslak na kapatid. Sinabi ni Ritz na manahimik siya dahil hindi siya tiwala rito't pinayuhan si Ars na itaboy siya. Biglang nagulat ang lahat ng magdesisyon si Ars na kunin siya. Naniniwala siya rito't hiningi ang tiwala ng lahat sa kanyang desisyon. Nag-aalala pa rin si Ars sa ambition stat nito dahil tulad ng unang makilala si Licia, hindi siya sigurado kung maaari siyang traidurin ni Myrtle. Ang kanyang stat ay hindi kapani-paniwala kaya naisip ni Ars na sulit tumaya. Nagdesisyon ng iba na magtiwala kay Ars at tuwang-tuwa si Myrtle na makatrabaho sila. Gayunpaman, kalaunan ay labis nang nainis si Ritz at ipinahayag na hindi na niya kayang tiisin si Myrtle.
Pinapabayaan niya ang kanyang mga responsibilidad at nagrereklamo ang mga sundalong hindi siya nagbibigay ng mga utos. Kahit nang harapin siya ni Ritz, sinabi lang niyang minsan ay ayaw niya lang talagang gumawa ng kahit ano. Sawa na si Ritz at iniisip na hindi akma si Myrtle na maging alagad ni Ars. Bigla ring idineklara ni Roselle na ayaw na niyang magpaturo kay Myrtle. Imbis na turuan siya gamit ang mga libro, ay pinapatakbo lang siya nito. Iniisip ni Ars na may dahilan sa kabaliwan niya at planong kausapin ito pero nagulat ang grupo nang makarinig ng malakas na pagsabog. Lahat ay naghanda para sa laban pero lumalabas na nagpapakita lang si Charlotte ng magic niya kay Myrtle. Sinabi ni Charlotte na kaya niyang magdulot ng mas malaking pinsala at gusto talaga itong makita ni Myrtle. Nais ni Ars na pigilan ni Charlotte ang sarili't humingi ng tawad si Myrtle dahil hindi nagbabala. Masaya si Ars na hindi sila sinasalakay, ngunit lahat ay nagpahayag na pagod na talaga sila kay Myrtle. Lahat ay tumingin kay Ars upang lutasin ang argumento, kaya sinabi niyang may kahihinatnan kung walang magbabago. Nagulat si Ars nang marinig niyang ayaw ni Myrtle na puwersahang mapaalis, at ipinaliwanag niyang ito ay dahil wala pang tumanggap sa kanya ng may labis na kasiyahan tulad ni Ars. Inisip ni Myrtle na kailangang patunayan ang sarili, kaya iminungkahi niya ang mock battle. Iniisip ni Ars na sobra na yon, pero nagulat siya nang sabihin ni Ritz na magandang ideya ito. Walang ideya si Ars sa gagawin pero ilang sandali pa'y makikitang naghahanda na sila para doon. Naroon din si Lisha, at ipinaliwanag na sinabi ni Ars ang tungkol kay Myrtle sa mga sulat. Nagalit si Myrtle dahil inilarawan siya ni Ars na magaling na strategist na kumakain ng lahat ng pagkain pero walang ginagawa. Pinatawad siya ni Myrtle sa pagmungkahing magpakasal sila pero natakot si Ars dahil hindi ito gusto ni Lisha at gumawa ng kakaibang ingay. Agad binago ni Ars ang paksa at ipinaliwanag ang patakaran ng mock battle. May dalawang grupong tig-50 ang taot kung sino ang pupuksa ng mas marami ang panalo. Gayunpaman, ang pagpuksa sa general o pagubos sa buong unit ay magreresulta sa agaran ring tagumpay. Gagamit sila ng kahoy na espada at ang matamaan sa ulo o dibdib ay nangangahulugang katapusan. Ang magic ni Charlotte ay tatapos agad sa laban, kaya hindi ito pwede pero binigyan siya ni Ars ng aqua magia upang magamit. Mas ligtas ito dahil hindi niya direktang maatake ang iba rito. Oras na para pumili ng panig pero nagulat si Ars nang piliin ng lahat na labanan sila ni Myrtle. Nilagay ang mga baguhan sa panig ni Ars para pantay ang laban, ngunit naisip nilang sila'y matatalo. Para kay Myrtle ay ayos lang iyon, ngunit nais ni Ars na wag siyang uminom. Mas nadismaya pa lalo ang mga tauhan sa kanya dahil tila hindi niya ito tinuturing na seryosong bagay. Nabahala si Ars sa narinig dahil ang laban ay isinagawa para tanggapin siya ng lahat, ngunit pinapalala lang ni Myrtle ang sitwasyon. Nagsimula na ito at sinabi ng mga kapatid ni Ars na gawin nila ang lahat. Pinunto ni Charlotte na hindi pantay ang mga grupo, ngunit wala ritong pakialam si Ritz dahil ang pinakamahalaga sa kanya ay siguruhing mapaalis si Myrtle bago masira ang pagkakaisa ng pamilya Louvent. Iniisip ni Charlotte na ayos si Myrtle, ngunit sa palagay ni Roselle ay masyado nang nakakatakot ang mga babae kung sasali pa siya. Sa grupo ni Myrtle, hinimok sila ni Ars na gawin ang makakaya, ngunit natakot siya sa kalaban dahil andoon si Ritz. Pinanood ni Myrtle si Ritz sa pagsasanay at inaamin niyang isa talaga itong halimaw. Nakakamangha rin si Charlotte kaya iniisip ni Myrtle kung paano nahanap ni Ars ang ganoong talento. Mahirap ang magiging laban, lalo na't nasa panig rin nila ang lahat ng mga baguhan nilang sundalo. Nagalit ang hukbo matapos marinig na tawagin silang baguhan, kaya sinabi ni Ars na huwag niya silang tawaging ganoon. Sinabi ni Ars na may kahinaan ang lahat pero pinunto niyang puro kahinaan lang ang kanila. Pero ginulat niya ang lahat ng ipahayag niyang sila pa rin ang mananalo. Tinatanggap niyang wala silang pagkakaisa, at sila ay lalaban sa isang malakas na kalaban. Lahat ay di nakaayon sa kanila, ngunit may plano si Myrtle. Di niya iniintindi ang inis ng lahat at di niya trabahong magustuhan bilang strategist dahil andoon siya para sila ang manalo. Sumenyas na ang hukbo ni Ars sa laban, kaya inulit ni Ritz ang plano sa grupo. Dahil wala naman talagang tsansang manalo ang kalaban, ang hula ni Ritz ay gagamit sila ng mga proyektil at mga ambush. Ang plano niya ay iwasan ito't atakihin lang ang hukbo ng direkta. Kikilo sila sa dalawang grupo at inutos ni Ritz sa pangalawang grupo ni Roselle na tawagin siya kung may ambush. Pinaalala ni Ritz sa lahat na marami na silang pinagdaan ng laban at inihayag na hanggat magtutulungan sila tulad ng dati ay mananalo sila. Nakita ng mga manonood na naghiwalay ang panig ni Ritz at nagtaka kung anong tugon ni Myrtle. May pumutok na bomba at sinabihan si Ritz na marahil ay na-trigger ito ng kalaban.
Nakarating sila at nakita ang kagrupo ni Myrtle, ngunit sinabi nitong gusto niya lang sumali sa panig ni Ritz. Iniisip ni Ritz na ito ay taktika, ngunit nag-alok ang batang sabihin ang plano ni Myrtle, kaya nakinig si Ritz. Ibinunyag ng batang alam ni Myrtle na maghiwalay sila sa dalawang grupo. Ang plano niya ay paniwalain silang totoong atakihin, pero sa halip ay aambushin sila kapag dumating sila para tumulong. Nabigla ang hukbong pumayag si Ars sa ganon at gusto na lang sumali ng bata sa kanilang panig ngayon. Ngunit tumanggi rito si Ritz dahil siguradong hindi papayag si Ars sa ganong plano. Ibinunyag ng batang nagsisinungaling lang siya at si Myrtle ang totoong nag-utos na magpanggap siyang traidor. Nabigla si Ritz sa narinig at sinabi ng batang totoo na siyang nagtatraidor dahil kinamumuhian niya si Myrtle. Palagi niyang pinapasa ang trabaho sa kanila at sinabi ng ibang nauunawaan nila. Handa na ang batang magtraidor at binunyag na ang totoong plano. Sinabi niya sa kanilang magpanggap na nabitag at kinuha ni Ritz ang staff bilang insurance. Biglang pinadakip ni Ritz ang bata dahil patuloy pa ring nagdududa sa kanya. Natagpuan nila ang nakatagong staff at natiyak ni Ritz na dadalhin sila nito sa isang lugar at gagamitin ang staff para sumenyas kay Myrtle. Nilantad ng bata ang katotohanan at nagpasalamat si Ritz dahil dumali ang mga bagay sa kanila. Hindi gagalaw ang hukbo ni Myrtle bago marinig ang signal mula sa bata, kaya nais gamitin ni Ritz ang pagkakataong ikutan sila. Kumilos ang hukbo ni Ritz sa dalawa't tumahimik nang makita ang grupo ni Ars. Alam ni Ritz na mananalo sila kung matatanggal si Ars, kaya nagsimula na silang sumugod. Gayunpaman, nagulat sila nang makitang ang inatake lang nila ay grupo lang ng mga dami. Inilantad ni Myrtle na ito ang plano niya at pinasalamatan ang bata sa mahusay niyang trabaho. Walang ideya si Ritz kung bakit masaya ito't sinabing ang laban ay magtatapos pa rin sa kanyang pagtanggal kay Ars. Nagalit si Ritz sa ideyang akala nila ipapayag na siyang makatakas sila at natakot si Ars nang makita si Ritz na galit na galit. Ipinaliwanag ni Myrtle na may tiwala siya sa kanyang bilis at lakas habang dala si Ars, ngunit sinabi ni Ritz na pareho silang ganoon. Sinabi ni Myrtle na panahon na para sa habulan at tumakbo kasama si Ars, ngunit hinabol sila ni Ritz at hukbo nito. Nag-ingay ang mga manonood dahil mas naging kapanapanabik ang mga pangyayari at nanonood sila habang si Ritz ay papalapit na kay Myrtle. Natakot si Ars na malapit na silang mahuli, ngunit hindi nag-aalala si Myrtle. Binanggit ni Ritz na kailangan lang nilang mahuli si Myrtle upang manalo, kaya sinabi niyang ibigay ang lahat. Nang malapit na silang mahuli, ibinunyag ni Myrtle na naglagay siya ng mga patibong upang pigilan sila. Natuwa si Ars sa mga patibong, ngunit siya ay natatakot pa rin dahil nilalampasan lang ni Ritz ang mga ito. Halos mahuli na naman sila, kaya ipinahayag ni Myrtle na panahon na para sa ikalawang bahagi ng kanilang plano. Naglagay sila ng takip sa tenga at ginamit ang mga ipinakita ni Ars noon. Ang mga bagay na ito ay sobrang ingay, kaya agad huminto si Ritz at kanyang hukbo. Nawala si Myrtle sa paningin nila, ngunit walang makakapigil kay Ritz at muli niya silang natagpuan. Tumanggi siyang hayaan silang makatakas at natatakot pa rin si Ars dahil tila lalong nagagalit si Ritz. Nanonood si Licia at hindi siya masaya dahil sa pagkapit ni Ars kay Myrtle. Nagsimula siyang sumigaw para sa tagumpay ni Ritz at sinabing sasaktan si Myrtle. Nagtaka ang mga kapatid ni Ars kung nasaan ang kanyang hukbo at napagtanto ng ibang walang nakakita sa kanila. Nag-aalala si Charlotte na baka masyado na silang malayo sa grupo ni Ritz, ngunit iniisip ni Roselle na may rason si Ritz sa pagsugod. Di niya alam kung ano, pero dinetermina ni Roselle na dapat manatiling malayo ang distansya. Lumitaw ang hukbo ni Ars upang ambushin sila, ngunit nakita ni Roselle na kalahati lang ito ng grupo. Iniisip niyang marahil ang kalahati ay abala kay Ritz at hinulaang di darating ang mga reinforcement. Halos pareho ang bilang nila, kaya iniutos ni Roselle sa hukbong umatake. Kumpiyansa silang matatalo ang mga baguhan, ngunit ibinunyag ng mga baguhan na may plano si Myrtle. Alam niyang ang mga baguhan ay mas mahina sa mga veterano, kaya kailangang lumaban ng 2 sa 1. Biglang nagpakita ang iba pang baguhan at nagsimula ang laban. Nagulat si Roselle na lahat ng baguhan ay nandoon at ibig sabihin ay mag-isang hinarap ni Myrtle ang unit ni Ritz. Ang plano niya ay ilayo si Ritz at mga tauhan para mas marami ang mga baguhan kaysa kila Roselle. Hindi ito maganda para kay Roselle, kaya nagdesisyon si Charlotte na dapat tumakas. Plano niyang tagpuin si Ritz, kaya gumamit siya ng sound bomb para dumistansya. Inasahan rin ito ni Myrtle at natuwa siya dahil ngayoy alam na kung nasaan si Roselle. Malapit nang mahabol ni Ritz si Ars at kinabahan siyang baka nanganib si Roselle. Totoo nga ito dahil pinabagsak ni Charlotte ang sarili sa sound bomb at kailangang tumakbo ni Roselle ng mag-isa.
Nagulat si Lisha nang maunawaang si Rosel talaga ang pakay ni Meryl mula pa simula. Alam na ni Lisha ang plano ni Meryl kaya idineklara niyang halos tapos na ang laban at tumakbo siya para makita ito mismo. Alam na rin ito ni Ritz at sinabi niyang di siya papayag na marating nila si Rosel. Nagsimulang bumulusok si Meryl at nagulat si Ars na ganoon pa rin ito kabilis. Ang gulat ni Ars ay naging takot nang maramdaman niyang malapit na si Ritz at namangha si Meryl dahil ngayon lang nakakita ng mas mabilis sa kanya. Inisip ni Ritz ang nakaraan kasama si Ars at upang manatiling pinagkakatiwalaang alagad ay hindi siya dapat matalo sa tulad ni Meryl. Sumumpa si Ritz na mahahabol sila at nagulat si Ars sa bilis ng dalawa. Nakita ni Meryl si Rosel at diretsong sumugod sa kanya. Inutos ni Ritz kay Rosel na magpatuloy sa pagtakbo at halos maabutan na niya si Meryl. Ngunit nagulat siya nang iutos ni Meryl kay Ars na gawin ang sunod na bahagi ng plano. Humingi ng tawad si Ars kay Ritz at gumamit ng sound orb para bumagal siya. Sinugod nila si Rosel, ngunit si Ritz ay hindi napahinto ng mga orbe. Humingi ng tawad si Ritz kay Ars sa ibibigay na panapos ng sumabog naman ang isa pang sound orb. Nagulat ang lahat at natigil ang habulan kung saan nawala naman ang usok. Inilagay ni Meryl ang espada sa ulo ni Rosel at inihayag ang panalo ng grupo nila. Sobrang dehado ang kanilang grupo, kaya nagulat si Ars nang makita si Meryl na kalmado matapos manalo. Inihayag ni Ars na si Meryl ang nanalo at nagdiwang ang lahat ng mga baguhan. Sinubukan ng mga veteranong sabihin na nandaya sila, ngunit sinabi ni Ritz na wala silang karapatang magreklamo. Natalo sila kahit sila ang mas malakas na pangkat kaya dapat nilang tanggapin ang resulta. Hindi pa rin gusto ni Ritz si Meryl pero hindi niya maikakailang nakakamanghang siya ang nanalo sa laban. Humingi ng tawad si Ritz sa grupo sa pagkabigo at nagpasyang dapat ay matuto kay Meryl. Humingi siya ng tawad sa naging trato at naiintindihan na ni Rosel kung bakit siya pinapatakbo nito ng husto. Tinanggap siya ng lahat at sinabi nilang gusto nilang matuto sa kanya, ngunit natakot si Ars na baka sirain niya ang sandali gaya ng lagi. Swerteng ginawa niya ang kabaligtaran at pinuri ang bawat isa sa kanilang ipinakita sa laban. Nahihiya si Rosel na lagi lang siyang tumatakbo, ngunit hinangaan siya ni Meryl dahil sa kanyang ideyang panatilihing may distansya ang dalawang pangkat. Ang ideya ni Rosel ang dahilan kaya umabot sa huling segundo ang laban. Sinabi ni Meryl na si Ars ang pinakamahusay dahil sa pinakamagaling na mga alagad. Nakakagulat para sa leader ng maliit na teritoryong magkaroon ng ganoong mga alagad kaya nagtaka siya kung anong plano ni Ars. Inamin ni Ars na unay gusto niyang magtayo ng teritoryong makakaligtas sa digmaan pero ngayoy gusto na lang niyang makapamuhay rito ng masaya ang mga bata. Gusto ni Ars na di na magkaroon ng digmaan kaya sinabi ni Meryl na dapat siyang maging hari upang magawa iyon. Nabigla ang lahat pero naniniwala siyang kaya iyon ni Ars at umaasang handa na itong magsimula. Gulat pa rin si Ars pero naalala niya nang sabihin ng ama niyang magiging dakilang tao siya balang araw. Sinabi pa ni Raven na maaaring maging emperador si Ars. Nang gabi, nagkaroon ng salusalo para ipagdiwang ang husay ng lahat. Napakalakas uminom ni Meryl at sinabihan silang marami pang dapat matutunan. Gusto ng hukbong turuan sila ni Meryl kung paano lalakas, ngunit ipinaliwanag niyang wala nang masyadong ituturo. Ang pagtuturo at pagsasanay ni Ritz ay sobrang husay na, kaya wala na siyang maidagdag. Nabigla silang lahat nang sabihin niyang mas malakas rin sila kung ikukumpara sa karaniwang mga sundalo. Malungkot pa rin si Rosel dahil kung mas mabilis o kung mas marami siyang stamina ay maaring nanalo sila sa naging laban. Akala niya noon na ang strategist ay kailangan lang mag-isip ng taktika, ngunit napagtanto niyang kailangan sa digmaan ang higit pa. Natuwa si Meryl na nauunawaan niya ito at dinagdag na hindi magagamit ang katalinuhan kung hindi siya buhay. Sumumpa si Rosel na tatakbo tulad ng gusto niya pero natumba sila ni Charlotte. Nais ni Meryl na patakbuhin lalo si Rosel sa pagbabanta ni Charlotte ng magic at di makapaniwala si Rosel sa kalupitan ng mga babae. Humingi ng tawad si Lisha kay Ars para sa kahihiyan dahil sa pagsiselos. Sinabi ni Ars na wala iyon at pareho silang natuwang makitang kasundo na ng lahat si Meryl. Dumating si Ritz at humingi ng tawad dahil hindi niya natugunan ang inaasahan sa kanya sa naging laban. Sinabi ni Ars na mahusay siya pero hindi tinanggap ni Ritz. Nangako siya kay Raven noong nawala ito kaya nahihiya na si Ritz para sa kanyang sarili. Pero magaling na leader si Ars at sinabi sa kanyang di nabawasan ang kanyang tiwala kay Ritz. Nais ni Ars na magpatuloy ng kasama si Ritz at sumumpa si Ritz na magsasanay ng doble. Binanggit ni Ars ang sinabi ni Meryl na maaari siyang maging emperador, ngunit sigurado siyang nagbibiro lang ito. Duda siya kung maaari niyang magawa ang ganoong bagay, ngunit sinabi ni Ritz na sang-ayon siya kay Meryl.
Maaari niyang gustuhing maging Panginoon ng lupain upang tapusin ang digmaan at napaisip kung anong tingin ni Ritz dito. Hindi nag-alinlangan si Ritz at sumumpang sasamahan si Ars doon. Nangako rin siyang magbubukas ng daan, kaya nagpasalamat si Ars sa katapatan. Kinabukasan, umalis si Licia at nangako si Ars na susulat rito. Kailangang gisingin si Myrtle at natakot ang hukbo dahil mas matindi pa ngayon ang pagsasanay ni Ritz. Tumatakbo naman si Roselle para sa buhay habang hinahabol siya ni Charlotte. Kalaunan, sinabi naman kay Ars na siya ay pinapatawag ni Lord Kuran. Gusto niya silang lumahok sa konseho ng digmaan at hiniling ni Ars na sumama si Myrtle upang maibahagi ang karunungan. Sumang-ayon ang lahat na sumama at pinaalala ni Ritz kay Charlotte na pulong iyon at di party. Nakapagpasya na si Ars kaya nagtungo na sila.